Kaagad na nais ng pamilya ng dating asawa na manirahan sa aking 90 milyong pisong villa. Nang buksan nila ang pinto, natigilan silang lahat. Ngumiti si Rodrigo ng may kayabangan at itinapon ang papel ng diborsyo sa aking mukha. Tiwala siyang maaari niyang itapon ang asawa sa kalye at dalhin ang buong pamilya para mabuhay ng luho sa loob ng villa. Ngunit hindi inakala ng lalaking iyon at ng kanyang ina na ang naghihintay sa kanila sa likod ng makintab na pintuan ngayong hapon ay hindi tela at ginto, kundi isang bitag na kahiya-hiya at masakit na walang katulad na aking sariling inihanda. Lumabas ako sa pintuan ng Regional Trial Court nang ang araw ng hapon sa Cebu ay nagbubuhos ng apoy sa aspalto. Ang init ay umaakyat, nagpapabu sa mga sasakyan na abala sa daan. Ngunit kakaiba sa loob ng aking puso ay parang malamig na hangin ang humihip. Sa aking kamay ay ang hatol ng diborsyo na bagong tatakpan ng tinta. Ang manipis na papel na iyon ay may bigat na parang libu-libong kilo sapagkat ito ay naglagay ng wakas sa 5 taon ng aking buhay bilang manugang at asawa na puno ng kahihiyan at luha. Huminga akong malalim. Ang amoy ng usok at alikabok ng lungsod ngayong araw, bakit parang kasiya-siya? Iyon ay amoy ng kalayaan. Itinuwid ko ang aking malaking araw na salamin. Tinatakpan ang mga matang nagitim dahil sa mga gabing puyat sa pag-aayos ng mga papeles. Sa wakas ay nakalaya na ako. Ang mabigat na tunog ng yapak sa sahig sa aking likod ay nagpahinto sa akin. Hindi na kailangan pang lumingon. Alam ko na iyon ay si Rodrigo. Ang malakas na amoy ng pabango niya na halo ng mahal na tabako ay laging nakakasikip ng aking dibdib sa loob ng maraming taon. Lumapit si Rodrigo sa tabi ko. Tumigil siya, dahan-dahang nag-ilaw ng sigarilyo. Humithit ng malalim at nagbuga ng usok sa direksyon ko. Ang dating kayabangan niya ay pareho pa rin. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay walang katiting na pagmamahal ng mag-asawa, puno lang ng paghamak at pagtagumpay. Ngumisi si Rodrigo. Ang boses niya ay may tono ng nakakataas. Vanessa, hawak mo ang papel ng diborsyo at ngumingiti ka ng ganyan. Hayaan mo akong makita kung ilang araw ka magiging masaya. Kung wala ako, wala kang titulo ng asawa ng isang negosyante. Akala mo ba mahahawakan mo ang villa sa Ayala na 90 milyong piso? Tahimik akong nakikinig, bahagya lamang ng ngumiti ng mapait. Naiisip pa rin niya na ako ay isang manika sa loob ng sisidlan maganda, ngunit walang silbi, buhay lang sa liwanag ng kanyang pangalan. Hindi niya alam na ako mismo ang sumasalo ng buong negosyo na ipinagmamalaki niya. Nang hindi ako sumagot, lalo siyang nangahas, lumapit ng mas malapit at bumaba ng tinig na parang nagbibigay ng biyaya. Sabihin ko sa iyo, ang babaeng umalis sa asawa ay parang tubig na ibinuhos sa sahig. Hindi magtatagal at luluhod ka sa harap ko na magmamakaawa. Kung mayroon akong awa noon, baka bibigyan pa kita ng ilang sentimo para mabuhay. Ang bahay na iyon, hawakan mo na lang ang pating ng bahay. Ang kaluluwa nito ay nasa aking mga kamay na. Tumingin akong diretso sa kanyang mga mata, panatag ang tingin ko sa nakakapagtaka na paraan. Dati, sa tuwing sisigaw siya, yuyukod akong mapagpakumbaba para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Ngunit ngayon, ang babaeng mahina na iyon ay patay na. Dahan-dahan akong sumagot. Ang bawat salita ay malinaw at tiyak. Rodrigo, salamat sa pagmamalasakit, ngunit ikaw ang mag-alaga sa iyong sarili. Mula ngayon, magkakahiwalay na ang ating landas. Ang aking buhay ay hindi na kailangang abalahin pa. Pagkasabi nito, lumiko ako at tumigas-tigas na lumakad patungo sa naghihintay na taxi. Ayokong gumastos pa ng kahit isang segundo ng aking buhay para sa lalaking ito. Sa loob ng sasakyan, sa pamamagitan ng likurang bintana, nakita ko si Rodrigo na nakatayo pa rin doon, bugnutin ang hitsura at sinasampal ang gulong ng kanyang sasakyan. Naniniwala pa rin siya na siya ang nagwagi, na ako ay isang kawawa-awang kabigo na itinapon sa kalye. Hindi niya alam na ang tunay na bagyo para sa kanyang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Ang taxi ay lumayo, iniwan sa likod ang maringal na korte at isang nakaraang puno ng sakit. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng maikling mensahe kay Attorney Santos.
Tapos na ang lahat sa korte. Puwede nang simulan ang plano B. Ipinikit ko ang mga mata, inunan ang ulo sa upuan. Ang mga larawan ng mga araw na nilait ng biyenan, na hinamangka ng asawa, na pinagsasamantalahan ng mga kapatid ng asawa, ay lumitaw na parang mabagal na pelikula. Si Aling Cora, ang ina ni Rodrigo, isang babaeng walang hanggang kasakiman, laging may salitang nagmamahal sa manugang, ngunit sa tuwing may pagkakataon ay humihingi ng pera. Si Liza, ang tamad na kapatid ng asawa, alam lang ay magdamit at magpayabang gamit ang aking pawis at luha. At si Carlo, ang kuya ng asawa, na adik sa sugal at puno ng utang na paulit-ulit na lumalaki. Sila ay parang mga limatik na kumapit sa akin, sinasipsip ang aking lakas at kayamanan. Ngunit ngayon ang dating Vanessa ay patay na. Bibigyan ko sila ng aral na hindi nila malilimutan, isang aral tungkol sa batas ng sanhi at bunga na matagal na nilang nakalimutan. Ngumiti ako, isang malamig ngunit ganap na ngiti. Ang laruan ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Habang tahimik akong naupo sa isang sulok ng paboritong kafe ko na sinisimsim ang mapait na kape, sa kabilang dulo ng lungsod ay may isang trahedyang komedya na maingat na inihanda. Nalaman ko ang detalye nito mula sa aming dating kapitbahayang si Manay Sita, ngunit sa buhay niyang kwento, malinaw kong nailarawan ang bawat detalye na parang naroon ako mismo. Sa maliit at maingay na inuupahang bahay sa isang makitid na eskinita, si Aling Cora ay naguutos sa kanyang 2 anak na mag-impake. Ang hangin sa loob ng bahay ay mainit at masaya tulad ng isang piyesta. Si Aling Cora ay nakasuot ng makulay na duster na may bulaklak, humahawak ng payong at patuloy na nagtutulak. Bilisan na. Carlo, impakihin mo ng maayos ang mga stereo at loudspeaker. Sa bagong bahay, magdadaos tayo ng handaan para malaman ng buong Ayala sino tayo. Si Liza, lahat ng damit at sapatos ay kolektahin mo. Huwag nang mag-iwan ng kahit anuman. Ang mga murang gamit na ito ay pwedeng dalhin doon, mas maganda pa kaysa sa iwanan sa may-ari ng bahay. Si Carlo ay nagtitiklop ng cardboard box habang tuwang-tuwa. Nay, huwag mag-alala. Ang basement doon ay malawak. Gagawa ako ng entertainment room, maglalagay ng pinakamahusay na karaoke set at iimbitahin ang mga kaibigan para mahangaan nila tayo. Tunay ng pagbabago ng buhay. Si Liza naman ay nagma-makeup habang nangangarap. Nay, kukuha ako ng kwartong may view ng dagat. Maganda ang ilaw doon, pwede akong mag-livestream at mag-TikTok nang walang tigil. Kapag nakita ng mga kaibigan ko na nakatira ako sa 90 milyong villa, mapuputok ang kanilang mga mata sa inggit. Ngumiti si Aling Cora ng malawak, ipinapakita ang mga ngiping may kulay ginto mula sa nganga at tabako. Tinapik niya ang hita ng malakas. Siyempre naman ang bahay ng anak ko ay bahay ko rin, at ng aming pamilya. Itong Vanessa ay pinaalis na. Ngayon, ang ari-arian na iyon ay sa amin na ng pamilya Reyes. Ako ay mananatili sa pinakamalawak na master bedroom sa unang palapay. Ang kwartong dati ay ipinagbawal sa akin ni Vanessa, ngayon ako ay maaaring mahiga ng ayon sa gusto ko. Ang malakas na boses ni Aling Cora ay lumabas pa sa labas ng pintuan. Ang mga kapitbahay ay osyosong sumilip. Nakita ang 2 malaking truck na umuurong, sumasakop sa buong landas. Ilang tao ang nagtanong ng malakas, "Aling Cora, lilipat ba kayo? Nanalo ba sa lottery kaya nagtre-truck ng ganyan?" Si Aling Cora ay nagiging mas hambog, ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Naku, masikip na rito at mainit, iniimbitahan na kami ng anak ko sa villa sa Ayala. 90 milyong piso, libo-libong metro kwadrado, may swimming pool at malawak na hardin. Mula ngayon ang aming pamilya ay magbabago ng buhay bilang mararangyang tao, hindi na kami mananatili sa maralitang ito." Ang mga narinig ay nanlaki ang mga mata at nagkatinginan, ilang namimiling labi, ilang umiling ng may pagkabagot, ngunit may ilan ding humanga kay Aling Cora. Si Aling Cora ay mas nasiyahan sa papuri at nag-akala na magiging katulad na niya ng isang marangyang ina ng hari. Ang mga gamit ay iniayos sa truck ng puno. Mula sa basang walis, lumang planggana, hanggang sa mga garapon ng patis at bagoong,
ay ipinagutos niyang dalhin. Ang kanyang lohika, maging mayaman man, ay dapat magtipid, iuwi para hindi na kailangang bumili ng bago, at ang natipid na pera ay gagamitin para sa pagbili ng ginto na isusuot ng masaya. Si Carlo at Liza ay nagpapawis ng labis habang nagbubuhat, ngunit nangingiti pa rin ang mga mukha. Sa isipan nila ay nararamdaman na nila ang pagiging hari at reyna, may mga tauhan, walang trabaho, pera ay walang katapusan. Hindi nila alam na ang sasakyan na ito ay hindi isang sasakyan patungo sa paraiso, kundi isang sasakyan patungo sa isang mapait na aral tungkol sa kasakiman at maling ilusyon. Ang truck ay nagumpisa, ang itim na usok ay naging kulay abo sa makitid na eskinita. Si Aling Cora ay umakyat sa cabin, kumaway sa mga kapitbahay tulad ng isang beauty queen. Paalam na, mga kapitbahay, aalis na ako para maranasan ang swerte. Ang hanay ng sasakyan ay lumayo, dala ang pangarap na pagbabago ng 3 ina't anak patungo sa Ayala. Naupo ako sa cafe habang tinitingnan ang relo. Ang dramatikong sandali ay malapit na. Uminom ako ng higop, ang pait ng kape ay natunaw sa dulo ng dila, nag-iwan ng matamis na lasa. Tunay nga ang buhay ay may utang na kailangang bayaran, at ngayon ay araw ng pangungulekta. Eksakto 2:00 ng hapon, ang araw ng Cebu ay parang nagbubuhos ng apoy sa ulo. Ang hangin ay mainit at mabigat na kahit ang paghinga ay nakakapagod. Ang 2 malalaking truck na dala ang mga gamit at pangarap ng pamilya ni Aling Cora ay maingay na pumasok sa eksklusibong subdivision ng Ayala. Ang mga malulusog na puno sa magkabilang gilid ng daan at ang mga tahanan na may mataas na bakod at marangyang disenyo ay nagpahanga sa 3. Si Carlo ay nagsumilip sa bintana ng sasakyan. Ang mga mata ay nagniningning, laging nagkukuwenta kung magkano ang halaga ng lugar. Huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan ng Villa numero 106. Ang malaking bakal na pintuan ay may sining at maringal na nakatayo sa ilalim ng araw. Si Aling Cora ay mabilis na bumaba, hawak ng mahigpit ang lumang susi na lihim niyang ginawa mula pa nang si Rodrigo ay kasama pa nila. Itinuro niya ang ulo sa mga driver. Mga kuya, ikuot na ninyo ang mga truck patungo sa pintuan para hindi na kailangang maglipat ng malayo. Sabi niya nang maasikasong lumapit sa pintuan tulad ng isang general na bumabawi ng isang lungsod. Pinili ni Aling Cora ang pinakamalaking susi at isinuksok sa butas ng maliliit na pintuan para sa mga naglalakad. Ngunit kakaiba, kahit gaano siya magsubukan, hindi lumalagpas ang susi. Pinaikot niya ito paligid, pinindot ng malakas hanggang sa yumuko na ang susi, ngunit ang pintuan ay hindi gumagalaw. Bakit ba ayaw bumukas ng kandado? Si Aling Cora ay bumubulong habang nagsisimula ng pawisan ang noo. Si Liza na nakatayo sa tabi, may hawak na maliit na electric fan, ay nagrereklamo. Nay, bilisan mo, nakakamatay ang init. Baka nagkamali ka ng susi? Nagkamali? Alaga ang buhay ko ang susing ito. Paano nagkakamali? Siguradong tumaas ang kalawang pagkatapos ng matagal na hindi ginagamit. Lumabas din si Carlo at siniksik si Aling Cora sa tabi. Nay, tabi na babae kang may mahinang kamay. Anong alam mo? Kinuha ni Carlo ang susi at ginamit ang lakas ng kanyang mga braso para paikutin, ngunit nang lumapit ang mata niya sa kandado, natigilan siya. Kung dati ay simpleng mechanical na kandado, ngayon ay pinalitan ng isang modernong elektronikong panel na itim at makintab, walang butas para sa susi. Ito ang smart lock na may face recognition at fingerprint sensor na aking pinagawa ng magtatrabaho ng umaga na iyon pagkatapos ko ng korte. Nay, tapos na tayo, pinalitan na ni Vanessa ang kandado. Sumigaw si Carlo ng mataas na tinig. Nang marinig ito ni Aling Cora, sumabog siya tulad ng isang natutulog na bulkan. Lumapit siya sa elektronikong panel at tinampal ito ng paulit-ulit. Ano? Nangahas itong palitan ang kandado? Bahay ng anak ko ito, paano nangangahas siyang palitan ang kandado? Buksan, buksan agad. Natural na ang sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng metal at ang maingay na beep ng security system. Ang pintuan ay nanatiling sarado, malamig na tinatanggihan ang mga panauhing hindi inaanyayahan.
Ang init kasama ang pagkabigo ay nagpainit ng dugo ni Aling Cora. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Itinapon niya ang susi sa lupa at gamit ang parehong kamay ay malakas na inugoy ang bakal na pintuan. Vanessa, lumabas ka na. Anong ginagawa mo dyan na nagtatago? Buksan mo ang pintuan. Bahay ito ni Rodrigo, wala kang karapatang harangan ako. Ang sigaw ni Aling Cora ay pumutol sa katahimikan ng marangyang lugar. Nakita ng mga kapitbahay ang eksena, nanlabas ang mga mata. Nakiisa rin si Liza at hinubad ang kanyang high heels. Tinabok ang mga ito sa bakal na rehas. Ate Vanessa, huwag kang malupit. Nagdiborsyo ka na, ibalik mo na ang bahay sa kuya ko. Ang pag-angkin ng ari-arian ng iba ay nagdadala sa iyo sa kulungan. Ang mga driver ng truck ay nanonood sa sinayanang eksena na ito at uminog ang ulo. Isa sa kanila ay nag-ilaw ng sigarilyo at nagsalita. Oy Manay, pupwede ba kayong pumasok o hindi? Sabihin na ninyo para malaman namin. Mainit na rito, dagdag na bayad ang pagtitiyaga. Nang marinig ang salitang pera, lalo nagalit si Aling Cora. Lumingon siya at sinigawan ang mga driver, pagkatapos ay muling humarap sa pintuan. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya inugoy ang pintuan, kundi nagsimulang pumitas ng mga bato sa tabi ng daan at itinapon sa loob ng bakuran habang nanunumpa ng mga pinakamapait na salita. Ang imahinasyon ng nakahiga sa malamig na kwarto ay biglang nawala, pinalitan ng galit ng isang taong sakim na inagaw ang masarap na pagkain bago pa niya matikman. Ang ingay sa harap ng pintuan ng Villa numero 86 ay mabilis na nakaakit ng pansin ng buong subdivision. Sa lugar na ito kung saan ang kapayapaan at privacy ay lubhang iginagalang, ang kilos ng pamilya ni Aling Cora ay parang nagbuhos ng tae sa isang maningning na pagtitipong formal. Isang electric cart ng Homeowners Association ay dahan-dahang dumating. 2 guwardiya sa maayos na uniforme ang bumaba. Ang bata ngunit matibay na guwardiya ay lumapit kay Aling Cora, magalang na nagpapaliwanag. Manay, ate, kuya, ito ay isang subdivision na nangangailangan ng katahimikan. Pakiusap na manatiling mapayapa ang lahat. Kung mayroon kayong reklamo, maaari kayong pumunta sa homeowner's office o tawagan ang may-ari ng bahay para makipag-usap ng maayos, hindi sigaw at pagbabato. Si Aling Cora na nagliliyab ang galit ay tulad ng nakakita ng isang bagay para ilabas ang galit. Nagsumikap siyang humarap sa guwardiya na nagsisimula ang mga laway sa lahat ng direksyon. Sino ka? Para magturo sa akin. Ina ako ng may-ari ng bahay na ito. Bakit maaapektuhan ng pagbalik ko sa sariling bahay ang inyo? Kayo ay mga alagang aso ng bahay, anong alam ninyo para umahon? Pinigilan ng guwardiya ang sarili sa harap ng mga bastos na salita. Manay, pakiusap na maging magalang ang pananalita, tinutupad namin ang aming tungkulin ng seguridad. Sa kasalukuyan, ang may-ari ng bahay na si Vanessa ay wala o hindi pumapayag na buksan ang pintuan, wala kayong karapatang sirain ang ari-arian o gumawa ng ingay. Nakita ni Carlo na ginagalit ang kanyang ina at ang kanyang asalhayop ay bumula sa kanya. Inilabas niya ang mga manggas upang mapakita ang mga tattoo sa mga braso at marahas na itulak ang dibdib ng guwardiya. Gusto mo bang labanan? Kapatid ako ng may-ari ng bahay dito. Bahay namin ito. Gusto kong sumigaw o sumira, karapatan ko ito. Hawakan mo ako at ipapako kita bukas. Umatras ang guwardiya ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse, inilapag ang kamay sa walkie-talkie at naging mas seryoso ang boses. Pakiusap na mapanatili ang angkop na distansya. Kung magpapatuloy ang atake sa security personnel, kailangan naming gumamit ng mas matinding hakbang at i-report sa pulisya. Sa pagtingin na lumalaban si Carlo, biglang nagbago ang taktika ni Aling Cora. Mula sa posisyon ng lakas, bigla siyang nagpalugmok sa lupa, gumugulong na parang isang isda sa labas ng tubig. Umiyak siya habang nananawagan, ang boses na humahabas sa buong kalye. Mga tao, halina kayo at panoorin ito. Ang guwardiya ng mararangyang lugar ay nagbababag ng matanda, sila ay nakikipagsabwatan sa masama na manugang upang mang-aapi sa biyenan. Nakikita ba ito ng langit? Pinalaki ko ang anak ko ng maayos, ngayon ay inagaw ng asawa niya ang bahay at nagpapadala siya ng mga tao para itaboy ang biyenan. Si Liza
na nakitang malalim ang acting ng ina, ay mabilis na inilabas ang telepono at nagsimulang mag-livestream sa Facebook. Mga tao, i-share ninyo ito, tignan ninyo kung paano inuusig ng mayayaman at mga guwardiya ang mga mahihirap na tao. Nahimatay na ang aking ina dito. Ang aking hipag na si Vanessa ay inagaw ang ari-arian at nag-upa ng mga tao para sakalin ang biyanan. Ang komedyang dula ng tatlong ina't anak ay nagpapangiwi ng mga eleganteng kapitbahay sa paligid. Ilang mga babae na naglalakad ng aso ay lumihis sa kabilang daan habang tinatakpan ang ilong tulad ng iniiwasan ang salot. Nag-uusap-usap sila. Anong pamilya ang kawawa-awang may-ari nito? Akala ko ay si Vanessa. Ang babae ay mabuti at mapayapa, ngunit napalibutan pala siya ng ganitong pamilya. Tunay na ang bitong nagkakatulad. Sa kabila ng mga nakangising mata, si Aling Cora ay patuloy na gumugulong sa daan. Natakpan ng alikabok ang kanyang makulay na duster, ang buhok ay gusot na gusot. Nag-akala siyang kung siya ay gumawa ng eksena at mapahiya ang pangalan ko, lalabas ako at bubuksan ang pintuan. Ngunit nagkamali siya, hindi ako natatakot na mapahiya dahil ang maskara ng pakitang tao ng kanyang pamilya ay ilalantad ko rin ngayon sa lahat. Sinusubaybayan ko ang lahat sa pamamagitan ng security camera na direktang nakakonekta sa aking telepono, nakaupo sa isang malamig na cafe na hindi malayo. Nang nakita ko ang aking dating biyenang nagdadramang patay, nagtatawa na lamang ako, hindi na natatakot o may paggalang tulad ng dati. Tunay na walang limitasyon ang kapal ng mukha ng tao. Nakita ng guwardiya na ang sitwasyon ay masyadong mainit at higit sa kanyang kakayahang resolbahin, kaya kinausap ang walkie-talkie. Alo, opisina, tawagan ang barangay pulis ngayon. May nagdudulot ng kaguluhan sa pampublikong lugar, nanlalait at umaatake sa security personnel sa Villa B86, Kagyat. Wala pang 10 minuto, ang tunog ng siren ng pulis ay lumabas sa dulo ng daan, pumutol sa dramatikong dula ni Aling Cora. Ang puting-asul na sasakyan ng barangay pulis ay huminto sa harap ng maingay na grupo. 3 pulis ang bumaba, maayos ang uniforme, seryoso ang mga mukha na puno ng autoridad. Ang nanguna ay si Lieutenant Bernardo, punong pulis ng barangay, kilala sa lugar na ito bilang patas at maunawain. Pinagmasdan niya ang buong eksena, si Aling Cora na nagrereklamo sa lupa, si Carlo na namumula ang mukha at nakatayo ng may arogansya, si Liza na may hawak pa ring telepono at nagre-record, at ang 2 guwardiya na nakatayo habang pinoprotektahan ang lugar. Ano ang nangyayari dito? Nagsalita si Lieutenant Bernardo, mababa at marilag ang boses. Nang makita ang pulis ay parang nabigyan ng bagong lakas si Aling Cora. Mabilis siyang tumayo, nakalimutan na ang pagiging nahimatay at lumapit sa braso ni Lieutenant Bernardo. Ang mga luha ay tumutulo. Oy pulis, tulungan ninyo ang aming pamilya. Napakalaking kasamaan. Ang bahay ng anak ko na pinagtrabahuhan niya, ninakaw ng asawa niya. Ngayon ay pinalitan ng kandado at pinigilan ng biyenan at manugang mula sa pagpasok. Sinirang ari-arian at pinaalis ang matanda habang mainit. Marahang inalis ni Lieutenant Bernardo ang kamay ni Aling Cora. Pinanatili ang magalang na distansya, ngunit determinado. Manay, maging kalmado, kung may reklamo, ipaliwanag ng maayos. Huwag kalabitin ang mga opisyal. May mga security camera ang lugar, sino ang pumatay, sino ang tama, malalaman namin agad sa pag-extract ng footage. Huwag magbintang ng walang basehan. Nang marinig ang salitang camera, si Carlo ay bahagyang nagatubili at umatras, ngunit si Aling Cora ay walang tigil. Anong camera? Sila naman ang naglagay ng camera, mababago nila iyon. Maniwala kayo sa amin na mga simpleng tao. Gusto ko lang pumasok sa bahay ng anak ko. Iutos ninyo kay Vanessa na lumabas at buksan ang pintuan. Lumingon si Lieutenant Bernardo sa guwardiya. Ano ang totoong nangyari? Malinaw na iniulat ng guwardiya. Sir, ang grupong ito ay dumating sa 2 malaking truck. Sinubukang sirain ang kandado para makapasok, ngunit hindi nakarating, kaya nagdulot ng kaguluhan, sumisigaw at nagbabato sa loob ng compound ng mga residente. Nang pinaalalahanan namin, ang lalaki roon ay nagtulak sa kawani
at ang babaeng ito ay nagpalugmok sa lupa. Ang may-ari ng bahay na si Vanessa ay kasalukuyang hindi nakikita. Tumango si Lieutenant Bernardo, lumingon sa pamilya ni Aling Cora, matigtig ang boses. Hinihingi ko sa lahat na mag-present ng ID at pinakamahalaga sinasabi ninyong bahay ito ng inyong anak. Mayroon ba kayong patunay na nagmamay-ari dito o mayroon kayong household registration o pansamantalang tirahan sa address na ito? Napatulala si Aling Cora. Ang mga papel ng lupa mula pa noon ay hawak niya nang mahigpit si Rodrigo ay hindi pa niya pinahawakan. Ang kanilang family registration ay nasa probinsya o sa inuupahang bahay, wala sa listahan ng marangyang villa na ito. Bahay ng anak ko, inaako niya natural lang na may karapatan akong pumasok. Bakit kailangan ng papel? Ang pagmamahal at katuwiran ay nasa puso, hindi sa papel. Manay, paliwanag ng pulis, gumagawa kami batay sa batas. Kung walang papel na nagpapatunay ang ginagawa ninyo ay iligal na pagpasok sa ari-arian ng iba at pagdudulot ng kaguluhan sa pampublikong lugar. Hinihiling ko sa inyong pamilya na palayain ang lugar, ilipat ang mga truck at umalis agad. Kung magpapatuloy ang pagdudulot ng ingay, kailangan naming dalhin ang lahat sa istasyon. Nakita ni Carlo na ang sitwasyon ay hindi maganda, kaya sumiksik siya ng may pabang tono. Sir, pasensya na matanda na ang ina namin at medyo nalilito. Ngunit ang totoo, ito ang bahay ng aming kuya na si Rodrigo Reyes. Nagdidiborsyo sila ng asawa niya. Ang asawa niya ay niloloko siya. Pakiusap lang na payagan ninyo kaming pumasok at maghintay ng pagbabalik ng kuya para resolbahin. Hindi walang pagpayag, putol ni Lieutenant Bernardo. Ang pagtatalo ng ari-arian pagkatapos ng diborsyo ay trabaho ng korte. Kung walang panghuling desisyon o pahintulot ng kasalukuyang may-ari, walang karapatang pumasok ang sinuman. Eksakto ng pinakamainit ang sitwasyon at si Aling Cora ay handang magsimula ng ikalawang round ng dramang ito. Isang puting taxi ang dumating ng mahinahon, huminto mismo sa tabi ng pulis na sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, isang pares ng makinis na high heels ang tumapak sa aspalto. Ako iyon. Bumaba ako, maayos sa isang dark blue office dress, may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Inalis ko ang aking araw na salamin at tumingin ng diretso sa kaguluhang grupo. Ang matalas na tingin ay lumipas sa nagulat na mukha ni Aling Cora, Liza at Carlo. Ngumiti ako, isang sosyal na ngiti, ngunit puno ng autoridad at tuwirang lumapit kay Lieutenant Bernardo. Magandang hapon, Lieutenant. Magandang hapon sa lahat. Ako si Vanessa, ang natatanging legal na may-ari ng villa na ito. Anong nangyayari na nakapagtitipon ng marami sa harap ng aking bahay? Si Aling Cora na nakakita sa akin ay parang nakakita ng pinakamalaking kaaway. Itinuro niya ang kamay sa aking mukha at sumigaw. Ikaw ka pala. Bumalik ka na. Iutos mo sa pulis na buksan ang pintuan para makapasok ang ina mo. Nagnakaw ka ng bahay ng anak ko? Hindi ko man lang siya pinansin at dahan-dahang iniabot ang folder ng mga dokumento kay Lieutenant Bernardo. Sir, narito ang titulo ng lupa na nakarehistrong sa aking pangalan kasama ang sertipikasyon ng ari-ariang personal na nabuo bago ang kasal na may notaryo. At narito ang desisyon ng korte ng diborsyo na may bisa mula 3 araw na ang nakakaraan. Ang bahay na ito ay ganap na kabilang sa akin, walang kaugnayan kay Rodrigo o sa kanyang pamilya. Maingat na binasa ni Lieutenant Bernardo ang bawat pahina ng folder at tumango upang kumpirmahin. Ang kilos na iyon ay parang isang timba ng malamig na tubig na itinapon diretso sa mukha ng 3 ina't anak, ganap na pinawi ang apoy ng kasakiman na naglalagablab sa kanila. Ang hangin sa harap ng villa ay naging pabigat na parang isang lubid na malapit ng putulin. Ang aking pagdating kasama ang folder ng mga legal na dokumento ay nagbago ng ganap ang balanse ng kapangyarihan. Nakatayo ako roon tuwid ang likod. Mataas ang ulo humarap sa galit na tingin ng dating biyenan at sa pag-usisa ng mga kapitbahay. Maingat na binuksan ni Lieutenant Bernardo ang berdeng titulo ng lupa, maingat na binabasa ang bawat pahina. Inihambing niya ang mga numero ng ID, inihambing ang litrato
at binasa ng mabuti ang bahagi tungkol sa pinagmulan ng ari-arian. Parang huminto ang oras sa loob ng mabibilis na tibok ng puso ng tatlong ina't anak. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, isinara ni Lieutenant Bernardo ang titulo at ibinigay ito sa akin. Pagkatapos ay lumingon kay Aling Cora na may seryosong tingin. Marilag niyang inihayag, "Manay Cora at mga kasama na suri ko na. Ang mga papeles ay ganap na wasto. Ang villa na ito ay personal na ari-arian ni Ginoong Vanessa. Ang ari-arian ay nabuo at natukoy bago ang kasal, hindi ito karaniwang ari-arian ng mag-asawa. Sa makatuwid, si Rodrigo o kahit sino sa inyong pamilya ay walang anumang karapatang pumasok sa bahay na ito kung walang pahintulot ni Vanessa." Ang mga salita ni Lieutenant Bernardo ay parang kidlat na dumaramdaming kumiling sa mga tainga ni Aling Cora. Ang mukha niya ay nagbago mula sa mapulang galit hanggang sa maputing pagkabigla, bukas ang bibig ngunit hindi nakapagsalita. Si Carlo at Liza sa tabi niya ay nagkatinginan nang nagulat ang pangarap na bagong buhay na kasimulan pa lamang ay biglang binuhusan ng malamig na tubig. Gayunpaman, sa pamamagitan ng likas na kasakiman at katigasan na malalim na nakabaon sa kanya, si Aling Cora ay hindi madaling tatanggap ng kabiguan. Sumabog siya at sumigaw ng may pagtutol. "Imposible, Lieutenant, suriin uli ninyo iyan. Siguradong gawa-gawa ang mga papeles ng babaeng iyon. Ang anak ko ay isang direktor, ang pera niya ay parang tubig. Paano maaaring hindi siya may bahagi sa ganitong malaking bahay? Niloloko niya ang lahat." Natawa akong malakas sa harap ng kakaibang kakapal ng kanyang mukha. Tumingin ako ng diretso kay Aling Cora, ang tinig ay tahimik ngunit matulis. "Aling Cora, dapat maalala ninyo noong ikasal ako kay Rodrigo, siya ay isang ordinaryong empleyado na may maliit na suweldong hindi sapat para sa kanyang sarili at may utang na puno ng sugal. Ang pera para sa pagbabayad ng kanyang utang ay pera ko. Ang puhunan para buksan ang kumpanya para sa kanya ay pera ko rin. Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang aking pamana mula sa aking mga magulang, may notaryo, may kumpirmasyon ng lokal na pamahalaan, at may lagda ni Rodrigo na nagpapahayag na ito ay aking personal na ari-arian. Gusto ba ninyong makita muli ang lagda ng inyong minamahal na anak?" Natigilan si Aling Cora. Alam niya nang mabuti ang nakaraan ng anak niya, ngunit ang kasakiman ang nagpaluha sa kanyang mga mata at sadyang pinalampas ang katotohanan. Lumingon siya kay Carlo upang humingi ng tulong, ngunit si Carlo ay yumuyukod lamang at tinutumba ang mga maliit na bato sa kanyang paanan. Si Lieutenant Bernardo ay muli na muling nagbabala, ang boses ay naging mas matibay. "Aling Cora, hinalikayat ko kayo sa panghuling pagkakataon. Kung naniniwala kayong may hindi pagkakasundo, maaari kayong maghain ng kaso sa civil court. Ngunit sa kasalukuyan, mula sa pananaw ng batas at urban order, si Vanessa ay legal na may-ari ng bahay, ang pagtitipon ng maraming tao, pagdudulot ng kaguluhan, at sadyang ilegal na pagpasok sa ari-arian ng iba ng inyong pamilya ay lumalabag sa batas. Hinihiling ko sa lahat na magsabog agad. Kung magpapatuloy ang pagdudulot ng ingay, iimbitahan ko ang lahat para sa istasyon upang mairehistro at maproseso." Ang mga nanonood na grupo sa paligid ay nagsimulang magbulong at mag-usap-usap, ang mga pagpuna at panlalait ay nagtutungo diretso sa pamilya ni Aling Cora. Akala ko ay anong pinakamahalaga, lumabas na nagnanakaw ng bahay ng manugang, kahiya-hiya at hindi nakakaalam ng hangganan, kasakiman ang dahilan. Ate Vanessa ay talagang galing nagtitiis ng maraming taon, ngayon ay lumabas ang panghuling palo. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumasok sa natitirang pagpapahalaga sa sarili ni Aling Cora. Lumingon siya sa paligid, nakita niya na walang nakatayo sa kanyang panig at nakita niya ang determinadong saloobin ng pulisya. Nalaman niyang hindi na maaaring gamitin ang ugaling hayop o dramatang kumukuha ng simpatya upang resolbahin ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin siya pumayag. Ang mga mata niya ay gumala tulad ng isang naligaw na ibon, naghahanap ng isa pang dahilan para makapit, at pagkatapos ay iniisip niya ang isa pang nakakatawang dahilan. Tumayo si Aling Cora, pinalis ang alikabok mula sa kanyang damit,
tumitig sa akin ng may galit at nagsalita ng may sama ng loob. Sige, bahay mo, hawakan mo na iyan. Ngunit ang mga gamit ng anak ko, ang kanyang mga damit, mga aklat, mga alaala na roon pa rin, at kailangan kong kumuha ng mga iyon at dalhin pa uwi. Gusto mo bang angkinin pa ang mga brief ng dating asawa mo? Kahiya-hiya naman ang babaeng walang pagmamalasakit. Nagbukas ang aking kilay, gusto niyang pumasok sa bahay? Sige, matagal ko nang inihanda ang sandaling ito. Kung gusto niyang makita, hayaan ko siyang makita. Makita para lubusang mabigo. Sa sandaling si Aling Cora ay nagsalita na, sabay na sumabog si Carlo at Liza. Lumapit si Carlo at itinuro ang kamay sa aking mukha. Tama, nakatira si Rodrigo doon, ng maraming taon, maraming mahahalagang gamit. Ang TV na curved screen na 100 pulgada ang binili ng kuya ko, ang sound system na nagkakahalaga ng milyon-milyon at ilang mahalagang bote ng alak. Huwag mong lulukin, buksan mo at kukunin namin ang mga ito. Si Liza naman ay may sariling reklamo. Ang ilang branded bags na binili ni Rodrigo, para sa akin, hawak mo ba iyon para sa iyong sarili? Ibalik mo agad. Tumingin ako sa tatlo, sa loob ng puso ko ay tahimik na tumatawa. Nag-iisip pa rin ba sila na ang villa ay nananatiling ganap tulad noong kahapon? Naiisip ba nila na ako ay isang tanga, pagkatapos ng diborsyo ay iniiwan ang lahat para sa kanilang darating na pagsamsam? Lumingon ako kay Lieutenant Bernardo at ngumiti ng magalang. Lieutenant, upang maiwasan ang kanilang bintang na inagaw ko ang mga ari-arian ng dating asawa ko, payag ako na buksan ang pintuan para mapasok nila at suriin at kunin ang mga personal na gamit ni Rodrigo. Gusto ko ring resolbahin ito ng ganap upang walang abala sa hinaharap. Hinihiling ko sa mga pulis at mga kapitbahay dito na maging saksi para sa akin. Tumango si Lieutenant Bernardo. Sige, kung payag si Vanessa, maayos iyan. Lahat ay pumasok at kumuha ng mga personal na gamit, pagkatapos ay umalis ng maayos. Isang kasama ko ang papasok upang subaybayan at maiwasan ang anumang kaguluhan. Nang marinig ito, nagnining ang mga mata ni Aling Cora tulad ng headlight ng sasakyan. Kinindatan niya si Carlo at Liza nang may kasiyahang halata sa mukha. Siguradong sa kanilang isipan, kapag nakapasok na sila, mananatili silang hindi lalabas o kahit man lang makuha ang maraming mahahalagang gamit na ipinagmamalaki ni Rodrigo. Sige naman, ganyan dapat. Bilisan mo ang pagbubukas. Inudyukan ni Aling Cora, ang mga kamay at paa ay nangangati na at gustong agad na makapasok. Dahan-dahang lumapit ako sa pintuan, kinuha ang telepono, binuksan ang smart home application. Sa isang magaang na hawak sa screen, ang tunog ng elektronikong kandado ay mahinahon at moderno. Ang mabigat na bakal na pintuan ay dahan-dahang bumukas. Tumayo ako sa tabi, iniabot ang kamay sa isang gesturong imbitasyon. Ang ngiti sa aking labi sa sandaling iyon ay marahil ang pinakamisteryosong ngiti na kanilang nakita. Pakiusap na pumasok. Pumasok at tingnan ng mabuti, huwag laktawan ang kahit isang sulok. Ang pamilya ni Rodrigo ay hindi man lang pinansin ang aking saloobin. Sa sandaling nabuksan ang pintuan ng sapat, nagsugalan sila tulad ng isang bagyo. Si Carlo ay tumakbo ng una, si Liza at si Aling Cora ay nagmamadaling sumunod. Ang mga driver ng truck at mga nagbubuhat ay lumingap sa pintuan habang naghihintay ng utos para makapasok at magbuhat. Lumakad sila ng mabilis sa malawak na hardin. Tahimik akong humakbang sa likod kasama ang batang pulis. Pinagmasdan ko ang abang kasakiman sa kanilang mga kilos at naramdamang awa sa kanila. Nagtatakbo sila patungo sa isang walang laman na hangganan. Si Carlo ang unang humipo sa pinto ng bahay. Malakas niyang hinila, hindi nakakandado. Binukas niya ng sabay ang dalawang mabibigat na kahoy na pintuan at sumigaw ng malakas. Nakapasok na tayo, Nay. Nakuha na nating muli ang bahay. Mga kasama, dalhin na dito ang set ng antikong mesa at upuan. Tumakbo rin si Aling Cora habang hihingal. Ang bibig ay nakangisi hanggang sa tainga. Ang TV sa sala ay akin. Sino ang kukuha nito? Bago ako ay babasagin ko ang kamay niya. Nagsugalan sila sa loob ng bahay na may mainit na sigasig ng mga mandirigma. Ngunit sa susunod na segundo,
ang sigaw ay naputol, nang ganap ang espasyo ay biglang naging nakakatakot na katahimikan. Sa halip na tunog ng mga paa na nagmamadaling kumuha ng gamit, narinig ko lamang ang mabilis na paghinga at nag-aatubiling mga yapak. Umakyat ako sa hagdan, tumigil sa pangunahing pintuan, nakatayo ng nakaakros ang mga braso habang nakatingin sa loob. Sa aking harapan ay 3 anino na nakatayo, nang nakakulong sa gitna ng malawak na sala, matigas ang likod, parang nakakita sila ng multo sa kaaraw-araw. Ang pinakamahusay na bahagi ng palabas ngayon ay tunay na nagsisimula. Ang liwanag ng hapon ay dumaan sa malalaking salaming bintana, direktang tumama sa loob ng villa. Inilantad ang isang hubad at malupit na katotohanan. Ang sala na mahigit 100 metro kwadrado na dating puno ng maluho at maringal na mga gamit ay ngayon ay ganap na walang laman. Wala na ang set ng sofang Italiano na kulay kayumanggi na dating ginagamit ni Aling Cora para pagtamad-tamaran habang nanonood ng TV. Wala na ang napakalaking curved TV na nakamount sa dingding na may bato. Wala na ang malambot na karpet na tupa. Wala na ang mga lumang paso, ang mga mahal na pintura. Lahat ay nawala, naiwan lamang ang 4 na puting dingding na malamig at ang makintab na marmol na sahig na nagpapakita ng nagulat at nabulag na mga mukha ng pamilya ng dating asawa. Ang bahay ay buo-buong tunog ng nakakatakot na kalungkutan. Paulit-ulit na pinakuskus ni Aling Cora ang kanyang mga mata, nag-aakalang bumulag siya dahil sa araw. Tumakbo siya sa paligid ng sala, hinahaplos ang mga walang lamang dingding kung saan dati ay mga mahal na dekorasyon. Nasaan ang mga gamit? Nasaan na ang lahat? Sumigaw si Aling Cora nang may gulat at takot sa boses. Hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakita. Tumakbo siya sa kusina. Narinig ko ang malakas na pagbubukas ng mga cabinet doors, ang maingay na pag-unat ng mga drawer. Nay, wala na rin sa kusina refrigerator, oven, dishwasher, pati na rin ang kutsara at tinidor. Lahat ay wala na. Ang boses ni Carlo ay puno ng pagkabigla. Si Liza naman ay nagmadaling umahon sa itaas. Ang tunog ng kanyang mga high heels ay sumabog sa buong bahay habang umakyat sa kahoy na hagdan. Pagkatapos ng kaunti, ang mataas na sigaw ni Liza ay bumaba. Diyos ko, ang mga kwarto ay walang laman, kama, aparador, vanity table. Inalis niya ang lahat, kahit isang hook para sa damit ay wala na. Nakatayo akong nakasandal sa pinto. Tinitingnan si Aling Cora na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig ang kamay habang itinuturo sa akin. Ikaw? Ikaw, nasaan ang mga gamit? Nasaan ang lahat ng ari-arian ng anak ko? Pumasok ako sa loob. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay malinaw at malamig. Tumingin ako sa kanya, mahinahon na sumagot. Aling Cora, nagkakamali kayo. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito, mula sa TV hanggang sa sofa, ay binili gamit ang aking pera, nakarehistro sa aking pangalan sa resibo. Bago ang diborsyo, nagpapadala ako ng mga tao para itapon ang lahat. Ibinenta ko lahat sa bodega. Sa mga nagbibili ng lumang gamit, lahat ay naibenta na ng maayos. Ngayon ang bahay na ito ay talagang puro 4 na dingding at isang bubong na nagtatakip sa ulan at araw. Nang marinig ito ni Aling Cora, ay halos matumba. Hawak niya ang dibdib niya, natitisod, umupo ng tuluyan sa malamig na sahig dahil wala ng upuan. Ikaw ay napakatsangko. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Saan na ang mga damit ni Rodrigo? Saan na ang kanyang mga gamit? Itinuro ko ang sulok ng hardin sa likod ng bahay. Ang ilang lumang damit ni Rodrigo at ang kanyang mga natitirang bagay, inilagay ko sa ilang itim na sako doon sa sulok ng bakuran. Maaari ninyong kunin iyon. Ngunit sa loob ng bahay na ito ay ganap na walang nananatiling kaugnayan sa inyong pamilya. Si Carlo mula sa kusina ay lumabas, ang mukha ay nag-aalab sa galit. Lumingon siya sa walang lamang bahay, naawa sa yamang akala niyang nasa kanyang mga kamay na. Ngumungulngol siya. Talagang magaling ka, ganito ka ba talaga? Hindi ako makapaniwala. Siguradong may nakatagong pera at ginto sa master bedroom safe. Pagkatapos ay nagmadaling umahon si Carlo tulad ng isang nababaliw na hayop. Hindi ko siya pinigilan, hayaan siyang umahon at makita. Ang wall safe sa master bedroom ay aking binuksan.
na nangganap walang laman sa loob, may manipis na alikabok lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon muli ang tatlong ina't anak sa sala. Ang mukha ng bawat isa ay suot-suot ng pagod, namamawis ng labis. Ang kasiyahan ay malinaw sa bawat tingin. Nasayang ang pagpapaupa ng truck, nasayang ang paggawa ng eksena, nasayang ang pangarap para makatanggap ng isang puring zero. Ang villa na 90 milyong piso ay para sa kanila ay katulad na ng isang malawak at walang silbing yungib ng bato. Pagkatapos ay tumingin sa akin si Aling Cora nang may puot. Tunay kang malalim ang isip. Hindi ko inakala na magagawa mo ito. Ikiniling ko ang balikat at sumagot. Naglilinis lamang ako ng mga basura para maghanda para sa bagong buhay. Ang mga hindi karapat-dapat ay umalis na, ang mga gamit ay dapat sumunod sa kanila upang mawala sa paningin. Habang sila ay nananatiling nagtatalo, ang araw ng hapon ay nagsimulang pumasok sa nagsasarang bahay. Ang malalaking salaming bintana ay ginawa ang villa na parang isang napakalaking greenhouse, inuusap ang init ng araw, ngunit hindi nakakalabas. Ang pawis ay nagsimulang dumanak sa noo ni Aling Cora. Ang susunod na bangungot para sa kanila ay nagsisimula pa lamang. Ang init ng Abril sa Cebu ay hindi biro. Ang temperatura sa labas ay malapit na sa 38 degrees at sa loob ng nakasiradong bahay na may malalaking bintana, mas malala pa. Si Liza ang pinakamabilis na sumusuko sa mainit ang masiselang dalagitang ito na palaging may aircon saan mang lugar. Ngayon, ang kanyang make-up ay natutunaw sa pawis. Ang kanyang silk blouse ay nakadikit sa kanyang likod, sabay na nagpapaypay at nagrereklamo. Napainit, bakit parang mainit ng sobra sa loob ng bahay? Carlo, buksan mo ang aircon. Nagagalit si Carlo sa utos ng kapatid, ngunit lumakad na rin patungo sa central control panel. Pinindot niya ng paulit-ulit ang mga pindutan ng air conditioning system. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakakatakot na katahimikan. Walang pamilyar na huni ng hangin, walang malamig na hangin, ang monitor ay itim na parang tinta. Kakaiba, bakit walang kuryente? Baka sira? Tinapik-tapik ni Carlo ang control panel. Nagmadali si Liza, papasok sa banyo ng ground floor upang hugasan ang mukha para lumamig. Agresibo niyang binuka ang gripo ng lababo, ngunit ang gripo ay nagbigay lamang ng tunog na hugok-hugok at nahulog ang 2 o 3 patak ng maruming tubig. Walang tubig. Sumigaw si Liza mula sa banyo. Nay, wala ring tubig, na uuhaw ako. Naaapoy na ako, mamamatay na yata ako. Nakaupo si Aling Cora sa sahig. Ang likod ng damit ay basa sa pawis. Nang marinig ang sigaw ng anak ay lalo siyang nataranta. Lumingon siya sa akin at sumigaw. Vanessa, ano ang ginagawa mo? Bakit walang kuryente at walang tubig? Gusto mo bang patayin kami? Nakatayo akong nakasandal sa dingding, nagpapaypay ng walang malasakit gamit ang maliit na paper fan na kinuha ko mula sa aking bag. Ang ayos ko ay ganap na kabaligtaran ng kanilang kahabag-habag na kalagayan. Tumingin ako kay Aling Cora ng payapa. Naku, kakaibang tanong naman. Umalis na ako, walang nakatira sa bahay. Kaya kailangan kong putulin ang kuryente at tubig para makatipid at para sa kaligtasan laban sa sunog. Kahapon ay tumawag na ako sa Visayan Electric at MCWD upang kansilahin ang kontrata at putulin ang lahat ng serbisyo. Ikaw. Si Aling Cora ay nagngangalit, itinuro ang kanyang kamay sa akin habang nanginginig. Ngayon ito ay puro balat ng bahay lamang, walang kuryente, walang tubig, walang internet. Kung gusto ninyong manatili at tamasahin ang init, sige, walang humadlang sa inyo. Ngunit tandaan, kapag dumilim ang gabi, ay ganap na itim ang loob nito, mag-ingat sa pagkatisod at pagkabali ng buto. Si Carlo nang marinig ito, ay lubusang nawalan ng pag-asa. Umupo siya ng biglaan sa hagdan, ginamit ang kanyang shirt para punasan ang pawis. Paano matatahan dito? Nasusunog sa init, ganap na dilim, mas maganda pa ang nakikipagsama sa boarding house. Lumabas si Liza mula sa banyo, ang mukha ay puno ng mga bakas ng pawis, ang buhok ay gumapit, nananaghoy na. Nay, hindi ko na kaya. Umuwi na tayo, dito ay mamamatay na yata ako. Masisira na ang kutis ko. Pinagmasdan ko ang 3 ina't anak at sa isipan ko ay naisip ko,
sa kaunting material na abala lamang ay hindi na nila kaya, ngunit gustuhin pang agawin ang bahay at maging hari at reyna. Tunay na ang mga taong buhay sa pagsasamantala sa pagod ng iba ay hanggang dito lamang ang kanilang lakas. Lumingon si Aling Cora sa malawak na bahay na naging isang napakalaking kahon ng init ngayon. Naaawa siya, ngunit ang tunay na init ay nag-aapoy na sa kanyang laman. Dahan-dahan siyang tumayo, sinubukan pang mapanatili ang natitirang karangalan. Sige, magaling ka. Hindi kami handa ngayon kaya paawisin ka namin ngayon. Ngunit huwag mong akalaing tapos na ito. Bukas ay magpapadala na kami ng electrician at plumber para ayusin ang lahat. Bahay ng anak ko, kailan ko gustong mag-set up ng kuryente, karapatan ko iyon. Ngumiti ako. Sige, kung mayroon kayong papeles na nagpapatunay ng pagmamay-ari para mapirmahan ang bagong kontrata sa mga utility, kung sadya namang iligal na kumonekta, mag-ingat, pwede kayong parusahan at makasuhan. Humph na si Aling Cora ng malakas at itinaas ang baba para mag-utos sa dalawang anak. Umalis na tayo. Mainit at mabaho dito, masama ang simbuyo ng masamang babaeng ito, hindi ako makahinga. Lumakad silang palabas ng sabay-sabay, ang hitsura ay bigo at kahabag-habag. Ngunit hindi ko sila pinalaya ng ganoon kadali. May isa pang psikolohikal na palo na kailangan ko pang ibigay upang masiguro na hindi sila mangangahas na bumalik para gumulo. Nang ang pamilya ni Aling Cora ay lumabas na sa pangunahing pintuan at hinahanda ng lumiko, tinawag ko sila. Sandali, bago kayo umalis, pakitingin ang dingding. Itinuro ko ang puting dingding sa harap ng pintuan ng labasan. Doon, may idinakit akong isang A4 na papel, nakaprint ang malalaking pulang titik, malinaw at kaagad makikita. Binasa ni Carlo ng malakas. Private property, personal na ari-arian, ipinagbabawal ang pagpasok at pagpinsala. Ang kahit anong kilos na makakasama kahit isang gasyo sa dingding ay ikukuha ng legal na aksyon sa krimen ng pagwasak ng ari-arian ng mamamayan. Pagkatapos basahin, lumingon si Carlo sa akin, ang mukha ay may paghamak. Natatakot ka sa amin? Ang papel na basura na iyon ay hahantong sa amin? Baka iguhit ko pa ito. Lumapit ako sa papel at itinuturo ang kisame. Doon ay may isang maliit na itim na spot na kumukurap ang pula. Tingnan mo ng mabuti, iyon ay security camera na tumatakbo sa baterya. Gumagana ng nakapag-iisa, hindi kailangan ng main power. Ang datos ay direktang ipinapadala sa server ng security company at sa aking telepono. Malinaw na talaga ang pagkuha nito, 4K resolution, makikita ang kahit anong pores. Huminto ako ng kaunti para mapansin ang pagbabago ng mukha ng tatlo, pagkatapos ay ipinagpatuloy ng matigas na boses. Ang bahay na ito ay bagong pintura at inayos para sa pagbebenta. Ang halaga ng kontrata ng pag-aayos ay 2 milyong piso. Kung gumagawa kayo ng kahit anong pinsala sa sahig, kung duminumi kayo ng kahit anong bahagi ng dingding, o kung basagin ninyo ang kahit anong salamin, ina-extract ko ang camera footage, ginagawa ang legal na report, at ikakaso kayo sa krimen ng pagwasak ng ari-arian. Sa oras na iyon, hindi lamang kailangan ng bayad ng milyon-milyon, kundi may panganib pa ng pagkakulong. Si Carlo, siguradong alam mo na ang criminal record ay nakakahadlang sa paghahanap ng trabaho. Nang marinig ang milyon-milyong bayad at pagkakulong, namutla si Carlo, inurong ang kamay at hindi na nangahas na hipo ang dingding. Si Liza ay lumukso sa likod ng ina niya, takot na tumingin sa kamera sa kisame, parang nakakita ng multo. Si Aling Cora ay nagagalit, ngunit alam din niyang mawalan ng pera. Siya ay ultra-tipid, kahit 1 piso ay ayaw niyang gumastos, lalo na ang milyon-milyong pagbabayad. Niluruhan niya ako ng isa sa kanyang nakakatakot na tingin at hinila ang kamay ng 2 anak. Huwag nang makialam pa sa baliw na babaeng ito, umalis na tayo. Nakatayo akong nakaakros ang mga braso habang tinitingnan ang kanilang ulo na lumalabas sa pintuan, ang puso ay nagaan ng labis. Nagsalita pa ako mula sa malayo, salamat sa pagmamalasakit. Naniniwala talaga ako sa batas ng sanhi at bunga. Ang naghasik ng hangin ay mag-aani ng bagyo. Umuwi na kayo, mainit sa labas, baka sunstroke kayo. Sa pagdating sa pintuan,
Ang mga driver ng truck at mga nagbubuhat ay nakaupo sa ilalim ng puno habang nagpapahinga. Nang makita nilang walang gamit na dala ang pamilya ni Aling Cora, ay nagtatanong sila ng gulat. Hindi na kayo lilipat? Paano ang mga gamit sa truck? Uuwi na ba sa dating lugar o saan? Si Aling Cora na puno ng frustrasyon ay sumigaw sa mga driver. Uuwi, paano pa matatahan sa bahay na walang kuryente at walang tubig? Mga kuya, iuwi ninyo kami. Isang matangkad at maitim na driver ang bumaba ng truck, humarang sa daan ni Aling Cora. Manay, ganyan lang ba ang sasabihin? Umaga, nagpaupa kayo ng truck, ngayon ay pauuwiin kami ng walang bayad na dagdag? Ilang oras na kaming naghihintay dito. Kasama ang bayad sa paghihintay at ang pabalik na biyahe, 3,000 piso lahat. Bayaran ninyo kami agad para makaalis na rin kami. Nang marinig si Aling Cora ng 3,000 ay nagalit siya ng labis. Ano? 3,000? Manloloko kayo. Ilang distansya lang naman ang tinahak, hindi ko babayaran ang 3,000, isa lang ang tatanggapin ko. Ay, gusto pala ninyong makipaglaban sa amin. Lumapit ang driver na si Boyong, ang katawan ay malaki at matigas, puno ng tattoo sa mga braso. Nagbuga siya ng usok ng sigarilyo sa ere at mabagal na nagsalita. Manay, akala ba ninyo ay naglalakad kami ng libre? Ang presyo ng gasolina ay tumaas, may bayad sa toll, pati na rin ang trabaho ng mga kasama ko. Ang napag-usapan ay 1,200, bawat truck, bawat biyahe 2 truck ay 3,000. Ngayon ay ipabalik ninyo kami, isa pang biyahe kasama ang paghihintay, mura na ang 3,000. Huwag kayong lumikha ng abala dito. Si Aling Cora ay habang may takot ay nagnanais pa ring lumaban. Binutbutin niya ang kamay ng may kukunot na mukha. Mga kuya, parang nagnanakaw naman kayo. Hindi ko babayaran ang 3,000, isa lang. Gusto palang manganggalakal sa amin na nagtatrabaho. Lumapit si Boyong nang mas malapit ang anino ng kanyang mataas na katawan ay sumasaklaw sa si Aling Cora. Ang iba pang mga driver at nagbubuhat ay pumulong sa paligid, mga mukha ay matindi. Manay, matagal na kaming nasa ganitong trabaho, nakita na namin ang lahat ng klase ng tao. Huwag ninyong pilitin kaming tumawag ng aming mga kaibigan para makipag-usap sa oras na iyon, ay hindi na 3,000 ang hihilingin namin. Nakita ni Carlo na ang ina ay nandadamay sa problema, kaya nangahas na makialam, inilabas ang manggas upang ipakita ang mga tattoo at sinubukan pa ring magpanggap na malakas. Kuya, mag-aayos lang naman tayo. Ang ina ko ay matanda na huwag sana na banta ang ginagamit. Yung pera, makikipagtawad lang sana kami. Tinawiran ni Boyong si Carlo ng isang matalas na tingin. Sino ka para makialam? Nakikipag-usap ako sa may-ari ng kargada. Kung gusto mong bayaran sa lugar ng iyong ina, ilabas mo ang pitaka. Kung wala kang pera, maging tahimik ka at tumabi. Naluma si Carlo sa presensya ni Boyong. Nakita rin niya ang mga nagbubuhat sa likod na may hawak na mga iron rod na gamit sa pagpapalit ng gulong. Agad siyang nagpakatahimik. Umatras siya at dahan-dahang nagsalita. Mga kuya, huwag kayong mag-init ng ulo, sinasabi ko lang na maging maayos tayo. Si Aling Cora, nang makita ang duwag na anak at ang mga driver na hindi sumusuko, ay natakot na rin. Inilabas niya ang lumang tela na bag na nakatago sa loob ng kanyang damit. Doon ay ang kanyang ipon na inilaan para sa pagtanda o para sa pagbili ng mga bagong kagamitan para sa villa sa pangarap niya. Binilang ni Aling Cora ang mga 500 pisong bill nang paulit-ulit nanginginig ang kamay hanggang sa halos mahulog ang pera. Binilang niya ng muling may hapding mukha. Eto 3,000. Mga kuya, kuning maingat ang mga gamit, kung may nasira kayo ay bayad kayo sa amin. Agad kinuha ni Boyong ang tumpok ng pera, binilang ng mabilis at bihasa, pagkatapos ay ngumisi ng may paghamak. Maayos na, sa susunod na pagkakataon, kung kulang ang pera, ay huwag nang mag-upa ng malaking truck. Pagkatapos ng pagbabayad, nagbago ang saloobin ng mga driver. Nagpipitsilyo sila habang umakyat sa truck, nag-ingay ang makina. Ang itim na usok ay pumitlag diretso sa mukha ng 3 ina't anak na nakatayo ng nag-aalangan sa kalsada. Nakatayo ako sa loob ng bakuran habang tinitingnan ang eksena sa pamamagitan ng butas ng bakal na rehas, hindi mapigilan ang ngiti.
Iyon ay ang presyo ng kasakiman at paghamak sa pagod ng ibang tao. Ngunit ang palabas ay hindi pa tapos. Nang ang mga truck ay lumiko at umalis, iniwan ang pamilya ng tuliro isang bagong sorpresa ang naghihintay sa minamahal na bayaw ko. Nang nakaalis na ang dalawang truck na iwan ang katahimikan at ang nakakatinding init ang pamilya ni Aling Cora, ay nagsimulang linawin ang mga bagay para umuwi. Si Aling Cora ay naglalakad habang bumubulong at inaasar ang mga driver na aawa sa 3,000 pisong natangay ng walang dahilan. Si Liza naman ay may mapait na mukha, ang makeup ay ganap na natanggal, nahuhulog na ang puso. Uwi na tayo, Nay. Nasusunog sa init dito si Kuya Rodrigo, ay sabi niya ay darating siya mamayang gabi para resolbahin si Vanessa. Si Carlo ay nagsalita habang inaayos ang kanyang pantalon, pagod ang hitsura, at nagtungo sa kanyang pulang Mazda 3 na nakapark ng marangya mismo sa loob ng bakuran. Nang binuksan ko ang pintuan para payagan silang pumasok, si Carlo ay mabilis na nagmaneho ng sasakyan na iyon, papasok at ni-park ng diretso sa mga baitang. Ang intensyon ay magiging maginhawa para sa paglipat ng mga personal na gamit ni Rodrigo sa sasakyan. Nag-akala siyang ito ay kanyang bahay, makapag-park siya saan gusto niya. Kinuha ni Carlo ang susi ng sasakyan, pinindot ang unlock, kumislap ang signal lights, tumunog ang beep, binuksan niya ang pinto ng driver's seat, nagnanais na sumakay at i-on ang aircon para lumamig. Ngunit nang siya ay magnanais nang pindutin ang accelerator para atras, ang sasakyan ay biglang tumigas nang marahas, hindi gumagalaw kahit ang makina ay umuungal. Anong nangyayari? Inilabas ni Carlo ang ulo sa bintana at lumingon pababa. Ang nakita ay nagpalaki sa kanyang mga mata at nagpaabang ng bibig nang walang mapagsalitaan. Ang gulong sa kaliwang bahagi ng driver's seat ay sinakal ng isang espesyal na yellow na wheel clamp, malaki at matibay. Ang uri ng clamp na ito ay kadalasang makikita sa mga premium parking lot o ginagamit ng traffic police para parusahan ang mga sasakyang lumalabag. Nainalak ang gulong ng sasakyan. Sumigaw si Carlo ng mataas na tinig. Nagulat si Aling Cora at si Liza, nagmadaling lumakad pabalik. Tumingin sila sa yellow na wheel clamp na sumisinag sa ilalim ng araw ng hapon. Paano nangyari ito? Sino ang nag-lock? Sinong nangahas mag-lock ng sasakyan ng anak ko? Sumigaw si Aling Cora at sinipa ang bakal na lock, ngunit piniglat lamang ang sariling daliri. Sa oras na iyon, natuklasan ni Carlo ang isang A5 na papel na nakadikit sa windshield. Agad niyang hinugot at binasa ng malakas. Abiso ng paglabag, ilegal na pagpark sa loob ng private property. Ang inyong sasakyan ay nalock ng wheel clamp ayon sa internal security rules. Pakiusap na makipag-ugnayan sa may-ari ng bahay para bayaran ang multa at buksan ang lock. Halaga ng multa ay napagkakasunduan. Paalala, ang anumang pagtatangkang sirain ang lock ay maaaring ituring na pagwasak ng ari-arian. Nang mabasa ni Carlo ay ginusot ang papel, ng galit ang mukha ay namula. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa ikalawang palapay na balkonahe. Doon ay nakatayo akong may nakaakros na mga braso at tahimik na nakatingin pababa. Vanessa, bumaba ka agad dito. Anong laro ito? I-open ang lock, gusto ko nang umuwi. Sumigaw si Carlo nang itinuturo ang mukha ko. Dahan-dahang ngumiti ako at sumagot mula sa itaas. Nako, Carlo, kakaiba ang tanong mo. Ito ay bakuran ng aking bahay, pribadong lupa na may titulo. Kusang loob kang nagmaneho ng sasakyan papasok nang walang pahintulot. Nag-lock ako, tama iyon, ayon sa mga patakaran. Sa mga premium subdivision at commercial center, ganun din ang ginagawa nila. Kapag pumasok sa lugar ng iba, sundin ang mga alituntunin. Sundin ang alituntunin ng puwit, buksan mo agad o sisirain ko ang bahay na ito ngayon. Nangahas ang galit na pananakot ni Carlo. Sige, siraing-sira ka. Ang kamera ay nagtatala ngayon. Tungkol naman sa pagbubukas ng lock, paumanhin, abala na ako. May appointment na ako para sa spa ngayon. Ang susi ay nakalagay na sa safe. Kailangan ko na pong umalis. Iwan mo ang sasakyan doon. Sa susunod na may oras ako ay babalik ako para buksan.
Ang bayad sa pagpapanatili ng sasakyan sa loob ng Ayala Subdivision ay mahal, mga 500 piso bawat gabi. Mag-ipon ka na ng pera. Pagkasabi nito, lumiko ako at pumasok sa loob ng bahay. Isinara ang pintuan ng balkonahe. Binaliwala ang mga sumisigaw na boses ng 3 ina't anak mula sa ibaba ng bakuran. Alam kong hindi nila nangangahas na sirain ang aking bahay dahil natatakot sila sa kabayaran at hindi rin nila mapaabandon ang sasakyan dahil iyon ang pinakamahalagang ari-arian ni Carlo kahit nakarehistrong kay Rodrigo at huhulugang pa rin. Lumabas ako sa likurang pintuan, doon ay isang ride-hailing car ang naghihintay sa internal road sa likod ng subdivision. Umalis ako, iniwan ang dating pamilya ng asawa na nakikipaglaban sa wheel clamp at ang nakasusunog na araw ng Cebu. Ang aral tungkol sa paggalang sa karapatan sa ari-arian ay kailangan nilang kabisahin. Pagkatapos ng aking pag-alis, ang hangin sa loob ng bakuran ay naging mas mainit at pabigat. Si Aling Cora ay umupo sa bato ng hagdan. Mainit ang bato, ginagamit ang lumang payong pang-ulan para magpaypay habang walang tigil na nagrereklamo tungkol sa kapalaran niya at sa masamang manugang. Si Liza ay pumasok sa loob ng sasakyan para hindi maarawan, ngunit dahil hindi makapaggalaw ang sasakyan, nag-on siya ng aircon habang nakapark. Pagkatapos ng ilang sandali, ang fuel gauge ay nagbabalang malapit. Nang maubos ang gasolina, napilitan siyang i-off ang makina. Ibinukas ang mga bintana para mahanginan, ngunit napalibutan ng mainit na hangin. Si Carlo ay dinaldalang naglibot sa paligid ng sasakyan, tulad ng isang sugatan na hayop. Sinisipa ang mga gulong, nagmumura ng walang tigil. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para alisin ang wheel clamp, ngunit walang nangyari. Putang ina, hindi ko matanggap na hindi mabubuksan ito. Inilabas ni Carlo ang telepono at naghanap ng locksmith service online. Pagkatapos ng mahabang pag-text, pagkaraan ng 20 minuto ay dumating ang isang locksmith na nakasakay sa motor. Ang matandang manggagawa ay nakasuot ng salamin at tinanaw ang sasakyan at ang wheel clamp. Kuya, tulungan mo akong tanggalin ang lock na ito. Na lock ng may-ari ng bahay, ginawa niya ito para aalisin. Nagmamadaling nagpaliwanag si Carlo. Inaayos ng locksmith ang kanyang salamin, tinanaw ng mabuti ang wheel clamp, pagkatapos ay nagtanong ng walang emosyon. Kani-kanino ang sasakyan? Nasaan ang mga papeles ng sasakyan? Sa kuya ko ang mga papeles ay kasama niya, ngunit sasakyan namin ito ng pamilya. Iiling-iling na umiling ang locksmith at umurong na waving ang kamay. Hindi kita matulungan. Alituntunin ng propesyon, kailangan ng orihinal na may-ari at mga papeles bago ako gumawa ng anuman. Baka ninakaw ang sasakyan o may pagtatalo. Kung kasali ako at dumating ang pulis, ay problema ko na rin iyon. Bukod dito, ang klase ng lock na ito ay imported. Kailangan ng espesyal na susi o hydraulic cutter para buksan. Hindi kaya ng mahinang paghihiwalay, baka mapahamak pa ang gulong. Tinanaw ni Carlo ng desperado. Kuya, tulungan mo ako, doble ang bayad ko sa iyo. Patawarin mo, tinanaw ko ang lock na ito at ito ay premyo nakalagay sa loob ng bakuran ng villa. Masyadong komplikado. Tawagan mo ang may-ari o ang pulis. Sabay umalis ang matandang locksmith, hindi nangangarap na makalayo. Nawala ang huling pag-asa ni Carlo. Nag-alab ng ganap ang galit sa kanya. Lumingon siya sa bakuran, nakita ang isang pulang ladrilyo na nakalagulag sa sulok ng hardin, marahil naiwan ng mga manggagawa. Hinawakan niya ang ladrilyo, lumapit sa gulong ng sasakyan. Sasabakin ko ang lock na ito para makita ko kung mahahawakan mo pa ang sasakyan. Sumigaw si Carlo. Si Aling Cora, na nakita ang anak na galit, ay natakot at sumigaw. Anak, huwag, baka mapinsala ang gulong. Mahal ang gulong na iyon, saan tayo kukuha ng pera para ayusin? Ngunit si Carlo ay lubos na nawalan ng katwiran. Itinataas niya ang ladrilyo at ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Itinapon ng malakas sa lock na kulay dilaw. Bam! Malakas na tunog ng benbenbenturang metal ang tumunog. Ang ladrilyo ay natibag sa maraming piraso na lumilipad sa lahat ng direksyon, ngunit ang bakal na wheel clamp ay nananatili ng walang kapintasan. May kaunting gaseous lamang sa kulay ng ibabaw. Sa kabilang banda,
Ang malakas at hindi tumpak na palo ni Carlo ay nagdulot ng pagkatama ng ladrilyo sa katawan ng sasakyan mismo, nagpaindayog ng malaking bahagi at nagpagastos ng pulang pintang makintab. Mas malala pa, ang mahal na alloy wheel rim ay natamaan ng lakas ng balo, inihayag ng bitak. Inihugot ni Carlo ang kamay, tinanaw ang pinsalang kanyang ginawa at naging puti ang mukha. Ang sasakyan na pinakalayaw niya, tulad ng isang itlog na maselan, ngayon ay nakakaawa ang itsura. Si Liza, mula sa loob ng sasakyan, ay inilabas ang ulo at sumigaw. "Kuya Carlo, baliw ka ba? Sinira mo ang gulong kapag bumalik si Kuya Rodrigo, papatayin ka niya." Umupo si Carlo, nang nakaluhod sa lupa, hawak ang sariling ulo. Ganap siyang nawalan ng kakayahan, ang lakas ng braso at arogansyang ugali niya ay ganap na walang silbi sa harap ng katatagan ng batas at ng aking malamig na pagpaplano. Ang sasakyan ay nanatiling nakakulong tulad ng isang bilanggo na nagtitiis ng parusa sa loob ng sariling bakuran. Tumingnan si Aling Cora sa anak niya sa sasakyan, pagkatapos ay sa langit na unti-unting nagkukulay lila ng dapit hapon. Nalaman niya na sila ay ganap na nahulog sa bitag na kanilang sariling pinasok. Dumilim ang gabi, ang mga ilaw ng kalsada ay nagsimulang maliwanag sa tahimik na kalye ng Ayala. Ang peking katahimikan ay bumaligtad sa compound ng Villa numero 87. Ngunit sa loob ng compound, ang hangin ay nananatiling nag-aapoy. Pagkatapos ng pag-iyak at puno ng luha na tawag sa telepono ni Aling Cora, si Rodrigo ay sa wakas ay dumating. Isang taxi ang huminto sa harap ng pintuan. Bumaba si Rodrigo, mabangong alak ang katawan, bini ang polo shirt, ang mukha ay mapula sa init ng alak at galit. Kalalaro pa lamang niya ng saya, kasama ang mga kasosyo sa negosyo, ipinagmamalaki ang malaking ari-ariang mabawi nang biglang natanggap ang mensahe ng ina. Nakita ni Rodrigo ang ina at dalawang kapatid na nakaupo ng gumun sa labas ng pintuan, napilitang lumabas dahil sa takot sa dilim at lamok sa loob ng bakuran. Ang hitsura nila ay katulad ng mga takas na biktima. Sumabog ang galit ni Rodrigo. "Ang hayop na iyon, nangahas itong pahirapan ang aking pamilya. Ganito, walang tinanong na kahit anong tanong sa ina at mga kapatid." Nagmadali siyang lumakad patungo sa trunk ng nakakalok na sasakyan. Ang trunk ay hindi nakalak, hinukay niya ito at inilabas ang isang metal na baseball bat na maliwanag. Ito ang sandata na lagi niyang dala para magpanggap ng lakas sa tuwing may sigasig sa kalsada. Binitin ni Rodrigo ang bat sa balikat, marahas na lumapit sa pangunahing pintuan ng villa. Sa oras na iyon ay nakabalik na ako sa bahay pagkatapos ng nakaka-relax na pagbisita sa spa. Binuksan ko na ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Ang villa ay nagniningning na parang isang beacon ng liwanag na ganap na kaibahan sa kadiliman sa labas, kung saan nakatayo ang pamilya ni Rodrigo. Malakas na tinapik ni Rodrigo ang metal na bat sa reinforced glass ng pangunahing hall. Ang tunog ay maingay, ngunit ang tempered double layer na glass ay walang nangyari dito. "Vanessa, lumabas ka dito agad, nagtatago ka ba? Tulad ng isang daga, lumabas ka at makipag-usap sa akin. Naniniwala ka bang masira ko ang bahay na ito?" Sumigaw si Rodrigo, ang tinig ay lalo na mapanglaw ng isang nalasing na tao. Binuksan ko ang pintuan ng balkonahe sa ikalawang palapay, hawak ang telepono sa live streaming mode. Inihanda ko na ang sinayang na ito mula pa sa simula. Ang aking personal na social media account ay may malaking bilang ng mga tagasunod dahil sa online na negosyo ko. At ngayon ay libu-libong pares ng mata ang sumusunod sa palabas ni Rodrigo. Itinungo ko ang kamera pababa, malinaw na inisipan ng galit na mukha at ang ugaling hayop na kilos ni Rodrigo. Nagsalita ako ng mahinahon ngunit sapat na lakas para marinig ni Rodrigo at ng mga nanonood. "Magandang gabi sa lahat, narito ang larawan ni Rodrigo Reyes, direktor ng Kumpanya X. Pakimasdan ninyo ang kanyang kilos sa dating asawa at pamilya pagkatapos ng diborsyo. Siya ay may hawak na sandata na nagbabanta sa aking buhay at sinisira ang aking ari-arian sa loob ng aking sariling bahay." Nang makita ni Rodrigo na nagre-record ako, ay lalo siyang nagalit, itinaas ang bat papunta sa langit. "Anong ire-rekordo mo?
Patayin mo na iyang telepono agad bago ko patayin ang iyong telepono doon. Akala mo ba natatakot ka sa akin? Asawa kita, bahay ito, magagawa ko ang gusto ko. Rodrigo, nagdiborsyo na tayo. Ang desisyon ng korte ay may bisa mula ngayon ng hapon. Ikaw ngayon ay isang estranghero. Ikaw ay iligal na pumapasok sa aking ari-arian at nagbabanta sa mamamayan. Libo-libo ang nanonood ngayon. Gusto mo bang ang magandang imahe ng direktor ay ganap na mawasak? Natigilan si Rodrigo ng bahagya. Siya ay nalasing, ngunit may natitirang konsyensya tungkol sa reputasyon, ngunit ang pagkabigo sa nakuha niya sa akin ay nagpapatahimik sa kanyang kontrol sa sarili. Muli niyang inaangat ang bat para sakupin ang salamin. Ibalik sa akin ang 3 milyon na niloko mo sa akin nang pipirmahan mo ang papel ng paglipat. Eksakto nang malapit na ang bat sa salamin, isang matatag at mapanganib na boses ang tumunog mula sa pintuan. Rodrigo, pinapayuhan ko kayong tumigil agad kung ayaw ninyong matulog sa detention center ngayong gabi. Mabilis na lumingon si Rodrigo. Nakatayo sa pintuan ay si Attorney Santos, ang aking legal na kinatawan, kasama ang 2 mataas na security guard na nakasuot ng itim. Pumasok si Attorney Santos ng mahinahon, ang tindig ay dignidad at kumpiyansa, hawak ang pamilyar na itim na briefcase. Tinanaw ni Rodrigo nang may pinigil na galit. Sino ka? Biyan-biyan ni Vanessa. Umalis ka roon, mag-asawa kami, hayaan mo kami. Tumayo si Attorney Santos sa gitna ni Rodrigo at ng pintuan ng aking bahay na ayos ang kanyang suit. Ako si Attorney Santos, legal na kinatawan ni Ginoong Vanessa. Ang lahat ng iyong kilos mula kanina ay na-record ng security camera at nagla-livestream si Vanessa. Kung sirain mo ang salaming iyon, magkakasala ka sa krimen ng pagwasak ng ari-arian ng mamamayan. Sa halaga ng salaming ito, ang parusa ay mula 6 na buwan hanggang 3 taon ng pagkakulong, hindi kasama ang krimen ng pagbabanta sa tao at pagdudulot ng kaguluhan. Gusto mo bang tawagan ng pulis ng barangay na bumalik? Ibinaba ni Rodrigo ang bat, huminga. Nang malakas ang mga mata, ay tahimik na nagmamasid kay Attorney Santos. Abuga, talagang matindi? Ikakasuhan ko kayo ng pandaraya at pag-agaw ng ari-arian. Ngumiti si Attorney Santos, ang ngiti ng isang taong hawak ang panalo. Binuksan niya ang briefcase at inilabas ang makapal na folder. Gusto kang idemanda, napakagaling, naghihintay kami sa iyo. Ngunit bago ka demanda, pakitingnan muna ito. Iyon ang dahilan ng aking pagdating ngayong gabi. Sa ilalim ng liwanag ng garden lamp na mula sa mga halaman sa paligid, ang folder sa kamay ni Attorney Santos ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Rodrigo. Itinaas niya ang baba, sinubukan pa ring magpanggap na matibay ang loob. Ano ito? Huwag mong takutin ako sa mga papel na basura. Mahinahon na ipinaalam ni Attorney Santos kay Rodrigo ang unang pahina, napakamalinaw na mga litrato. Sa mga litrato ay yaong si Rodrigo na niyayakap ang isang batang babae na nakasuot ng maikli sa lobby ng isang mahal na hotel. Ang susunod ay ang eksena ng check-in sa front desk at ang panghuling mapanganib na larawan si Rodrigo na pumipirma sa resibo ng bayad ng kwarto. Namutla ang mukha ni Rodrigo, hinugot niya ang papel, nanginginig ang mga kamay. Saan galing ito? Sinusubaybayan ba ninyo ako? Iyan ay katibayan ng relasyon sa labas ng kasal noong panahon ng kasal, ngunit hindi pa iyon ang pinakamahalaga. Patuloy na nagsalita si Attorney Santos ng malamig tulad ng isang kutsilyo sa batong-bato. Ang pinakamahalaga ay nasa susunod na pahina. Pakitingnan ang bank statement na ito. Inilipad ni Rodrigo ang susunod na pahina. Ang mga numero ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Iyon ay detalyadong kasaysayan ng transaksyon mula sa personal na account ni Rodrigo at sa account ng kumpanya sa kanyang pangalan. Ang mga linya ng transaksyon ay namarkahan ng yellow highlight marker. Petsa transfer kay Felisa Reyes, ina 500,000 piso. Paliwanag, pampersonal na gastos ng ina. Petsa transfer kay Carlo Reyes, 1,200,000 piso. Paliwanag, bayad ng utang sa kapatid. Petsa cash withdrawal, 1,300,000 piso. Kabuuan 3 milyong piso. Marilag na nagpahayag si Attorney Santos.
Ginoong Rodrigo, ang 3 milyong pisong ito ay inilipat at inalis ninyo eksakto bago tinanggap ng korte ang divorce petition. Ito ay karaniwang ari-arian ng mag-asawa sa panahon ng kasal. Ang lihim ninyong paglipat sa ina at kapatid, pati na rin ang paggastos sa mga layuning labag sa batas para sa pagbabayad ng utang sa sugal ni Carlo nang walang pahintulot ni Vanessa ay seryosong paglabag sa family code. Si Aling Cora na nakinig mula sa malayo ay bigla na ring lumabas. Ang pera ng anak ko ay kanyang pera, ibinigay niya sa akin, ano ang masama doon? Pipigilan ba ninyo iyon? Lumingon si Attorney Santos kay Aling Cora nang may matalas na tingin. Manay, ayon sa batas, ang kita sa panahon ng kasal ay karaniwang ari-arian ng mag-asawa. Si Rodrigo ay walang karapatang malaya na itapon ang malaking halaga tulad nito nang walang pahintulot ni Vanessa. Ang ganitong kilos ay tinatawag na pagtakas ng ari-arian upang maiwasan ang obligasyon ng pagpapalaki ng ari-arian kapag nagdiborsyo. Mayroon kaming kumpletong katibayan at handa na ang demanda. Muling lumingon si Attorney Santos kay Rodrigo at ibinato ang panghuling desisyon. Ginoong Rodrigo, 2 pagpipilian ang ibinibigay namin sa inyo. Una, ibalik ninyo sa Vanessa ang kalahati ng 3 milyong piso, ibig sabihin ay 1,500,000 kasama ang interes ng bangko. Ikalawa, ihahain namin ang demanda laban sa inyo sa krimen ng pandaraya, pag-angkin ng ari-arian at paglabag sa batas ng isang asawa. Sa malaking halaga ng pera at malinaw na katibayan ng pangangalunya, ano sa tingin ninyo ang magiging hatol ng korte? Gusto ba ninyong mawala ang reputasyon, mawala ang posisyon ng direktor, at may posibilidad na makulong? Nakatayo si Rodrigo ng ganap na natulala, ang bat ay nahulog sa lupa, bumagsak na tama ang tunog. Alam ni Rodrigo na hindi biro ang salita ni Attorney Santos. Ang abogadong ito ay kilala at nanalo na ng maraming kaso. Tumingin siya sa mga numero sa bank statement, lumabas ang malamig na pawis sa likod kahit mainit ang gabi. Ang perang ibinigay niya sa ina para bumili ng ginto at ang perang binayad niya para sa utang ng sugal ni Carlo ay nawala na lahat. Saan nakukuha ng 1,500,000 para ibalik? Kayo ay mapang-api, pinipigilan ninyo ako ng labis. Ipinopondo ninyo ito laban sa akin. Nagngangalit si Rodrigo, ngunit ang tinig ay naging mahina na. Nagsalita ako mula sa balkonahe pababa. Walang nang aapi sa iyo. Pinapagkita ko lamang ang katarungan para sa aking sarili. Nabuhay kang walang puso at kalkulasyon sa asawa, ngunit bukas kamay sa iyong kasintahan at pamilya. Ngayon ay panahon mo nang managot. Nagdagdag pa si Attorney Santos. Mayroon kang 24 oras para pag-isipan, ngunit ngayon ay inaaanyayahan ka at ang inyong pamilya na umalis sa pribadong ari-arian ng aking kliyente, kung hindi ay tatawagan ko ang pulis agad kasama ang katibayan ng iyong pagbabanta ng sandatahan kanina. Pahinahinang tumingin si Rodrigo sa akin kay Attorney Santos, pagkatapos ay sa kanyang sariling gumon na pamilya. Sa oras na iyon ay naunawaan niya na ang laruan ay ganap na natalo niya, ang simula-simulang kagalakan ay ganap na napawi ng lakas ng legal na katibayan. Yumukod siya nang ganap lumingon sa ina at sumigaw. Umalis na tayo, nakatayo lang tayo dito para mapagpatawanan ng lahat. Ang buong pamilya nila ay tuloy-tuloy na lumabas sa pintuan, iniwan ang sasakyan ni Carlo na naka-wheel clamp sa loob. Ang hitsura nila sa ilalim ng ilaw ng kalsada ay kahabag-habag at mag-isa. Inupasan ko ang live stream, huminga ng malalim na kaluwagan. Ang unang round ay naipanalo ng maringal, ngunit alam ko na ang kasakiman at galit nila ay hindi matitinag doon. Lalo na si Liza, ang matalinong kapatid ng asawa na hindi pa nakilos. Sa 5 taong pagiging manugang sa pamilyang iyon, lubos ko silang naunawaan. Sila ay tulad ng mga limatik na gutom, kahit malayo na ang iyong tatabasing tumakas, hindi sila basta-basta bibitaw. Ang kanilang katahimikan nang umalis ay hindi pagsisisi, kundi tanda ng isang lihim na alon na nagtatanda ng habol. Pinaalis ko si Attorney Santos patungo sa kanyang sasakyan, hindi nalimutang magpasalamat sa kanya sa napapanahong tulong. Binalaan niya ako
na mag-ingat ang mga taong naipit sa sulok ay madalas na gumagawa ng walang kahulugang pagkilos. Tumango ako at tinanggap ang babala, bumalik sa loob ng bahay at inaktibo ang buong sistema ng seguridad sa pinakamataas na antas ng alerto. Habang nakaupo ako sa sala, tinitingnan ang security camera monitor na sumasaklaw sa buong lugar sa paligid, malapit doon sa isang sidewalk cafe na may malabong ilaw. Ang pamilya ni Rodrigo ay nagtitipon at nagpaplano. Nalaman ko ang mga detalye nito, kalaunan mula sa salaysay ni Liza sa pulis. Ngunit maaari ko itong maisip ng buo. Si Rodrigo ay nakayukong inilalagay ang ulo sa mesa, hawak ang sariling ulo, amoy alak pa rin. Kararanas pa lamang niya ng kahihiyan sa harap ng publiko, pati na rin ay nagbabantang kasuhan na may napakalaking halaga, kaya parang nawala na ang lahat ng lakas niya. Si Aling Cora ay umuungol habang nauukil-kil na awa sa villa na 90 milyong piso na tumakas sa kanyang mga kamay at hindi tumitigil ang pagbibintang kay Rodrigo ng kawalan ng kakayahan. Tanging si Carlo at Liza ang hindi tumatanggap. Si Carlo ay patuloy na nagtatambal sa naaawa sa Mazda na nakalak sa loob ng bakuran. Nagsalita siya ng may inggit. Putang ina, ang sasakyan ay kailangan ko para mabuhay, para magpanggap sa mga kaibigan. Iniiwan sa loob nang ganon masisira sa ulan. At araw paano, si Liza na nakaupo sa tabi ay may nagniningning na mata ng isang nagpaplano. Kahit pinakabata siya, ngunit ang kanyang tuso ay hindi mas mababa sa iba. Itinaas niya ang baba at nagsalita. Kuya Carlo, huwag maging duwag. Si Vanessa ay nagtatakot lamang, hindi talaga siya magdemanda. Naisip ko ng mabuti ang sasakyan ng kuya, ang pinakamahalaga ay ang mga papeles ng sasakyan. Nasaan ang mga papeles? Nagisnan ni Carlo at tinapik ang mesa. Patay, ang papeles ng sasakyan ay nasa compartment ng passenger seat noong mabilis na limutan kong kunin. Ang pangalawang susi ay kay Kuya Rodrigo, ngunit nakalak ang gulong kaya kahit saan ay hindi makalakas. Ngumisi si Liza, nagpapanggap na maalam. Sa makatuwid, madali na ito. Si Kuya Rodrigo ay ganyan ang lasing, anong magagawa niya? Hayaan mong gumawa ako ngayong gabi. Papasok ako para makuha ang mga papeles ng sasakyan muna. Kapag nandoon na ang papeles, tatawagan natin ang isang mahusay na locksmith, may papeles na, ay tutulungan nila tayo agad. O kahit man lang ire-report natin sa pulis na pinipigilan ang ating sasakyan ng iligal, may papeles ng orihinal na may-ari, ay kailangan ng pulis na tulungan tayo makuha ang sasakyan. Si Aling Cora na narinig ito ay nagalala. Pero mataas ang bakod nila doon, paano ka makapasok? Kung mahuli ka paano? Iwinagayway ni Liza ang kamay para tawaging huwag mag-alala. Nay, napansin ko na, ang bakod sa likurang bahagi ng bahay ay nakakapit sa isang bakanting lote, may ilang manga tree na lumapit sa dingding, madaling umakyat. Nag-iisa si Vanessa, siguro ay natutulog ng mahimbing ngayon. Ang security alarm niya ay baka ay prop lang para takutin ang mga bata. Umakyat ako gamit ang spare key ni Kuya Rodrigo, ay bubuksan ko ang sasakyan, kukunin ang papeles at makakatakas ng maayos. Habang nasa loob na rin, kung may mahalagang bagay na iniwan sa labas ng bakuran, dadalhin ko na rin para mabawi ang pagkawala. Tumango si Carlo ng mabilis. Tama, maliit ka at maliksi, para sa pagsasakay sa bakod ay angkop ka. Ako ay mag-aalaga sa labas at mag-iingat habang ikaw ay nagtatrabaho. Kapag nakuha na ang papeles bukas, ay titawagan ko ang mga kaibigan para kunin ang sasakyan. Ang buong pamilya ay sa pagkatuyot at kasakiman ay nakalimutan na ako ay hindi na ang dating mahina at mapagpakumbabang asawa. Pinaghamak nila ang aking paghahanda at pinasobrahan ang kanilang sariling maliit na katalinuhan. Masaya na nag-aayos si Liza ng mga gamit, isang pair ng wire cutter, kung kailangan isang labaha para sa proteksyon at isang maliit na flashlight. Nang gabing iyon, ang buwan ng unang quarter ay malabo at natatakpan ng itim na ulap, nagbibigay ng magandang kondisyon para sa mga madilim na gawain. Pinuputol ko ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay, iniiwan lamang ang ilang garden lamp na dilaw at maputla, nagbibigay ng pakiramdam na ang may-ari ay natutulog na.
Nauupo ako sa sofa at sinisimsinan ang isang baso ng pulang alak, ang mga mata ay hindi umaalis sa 11 camera na monitor ng security system na nagpapakita ng malinaw na larawan. Nagtatimba ang relo ng 12:00 ng gabi, ang espasyo ay kasing tahimik na marinig mo ang kuliglig. Sa camera screen na numero 6 nakatutok sa likurang bakod, isang maliit na itim na anino ang nagsimulang lumitaw. Ang anino ay gumagalaw ng paalwan, nagkatingin sa paligid, pagkatapos ay nagsimulang kumapit sa mangga sa labas, sinusubukan na umangat sa dingding. Ngumiti akong malamig, ibinaba ang baso ng alak, ang biktima ay nagsimula ng pumasok sa bitag. Nag-akala si Liza na ang dilim ay kanyang kasama, ngunit hindi niya alam na ang modernong teknolohiya ay ginawa ang gabi na katulad ng araw para sa isang nanonood. Sa pamamagitan ng infrared na camera monitor, malinaw ko nakita ang bawat kilos ni Liza. Nakasuot siya ng itim na sports outfit na mahigpit, may suot na sombrerong may bisa na ibinaba para takpan ang kalahati ng mukha at malambot na sapatos para walang ingay. Umupo si Liza nang nag-aasikaso sa tuktok ng bakod na mahigit 2 metro ang taas, nagmasid sa loob ng bakuran. Nakita ang lahat ng tahimik, nagpanggap na may kasiyahan, dahan-dahang ibinaba ang katawan at bumaba sa bakuran. Ang hardin na ito ay bago ko lang pinaganda, ngunit nagpapabuti rin ako sa mga manggagawa para mag-install ng densa na infrared motion sensor system sa buong gilid ng bakod. Ang mga invisible na infrared ray ay mag-cross sa isa't isa tulad ng isang napakalaking spiderweb, hindi makikita ng mata. Ang paa ni Liza ay tumapak sa lupa, tumalab sa infrared sensor. Ang malakas na alarm siren ay biglang umalingaw-ngaw, pumutol sa katahimikan ng gabi. Kasabay noon ang mga floodlight sa 4 na sulok ng bakuran ay sabay-sabay na nag-on, ginawang maliwanag tulad ng entablado ang buong hardin. Ang malakas na liwanag ay tumalab diretso sa mga mata ni Liza na nagpabago sa kanyang paningin, sumabog ng takot. Ang tunog ng siren ay nagpagalaw sa kanya, nang malakas ang puso ay humampas tulad ng gustong lumabas sa dibdib. Sa pagnanais na makatakas pabalik sa dingding, ang labis na pagkapanik ay nagpabuwal sa kanya, napadpas siya sa damuhan. Agad, mula sa security checkpoint ng subdivision, 2 night duty security guard ang nakarinig ng signal mula sa aking bahay. Sila ay nagmadaling nagmotor, hindi pa nagtatagal ng 2 minuto ay nakarating na. Ang pangunahing pintuan ay automatiko ring nabuksan ng aking remote control. Lumabas ako sa bakuran, hawak pa rin ang telepono, tulad ng isang casual na paglalakad. Sa harap ko, si Liza ay nakakulong sa lupa, tinatatakpan ng mga kamay ang mukha para lumayo sa liwanag. Sa tabi niya ay ang bag ng mga kagamitan na nakakalat, pair ng pliers, labaha, flashlight. Lumapit ang 2 mataas at malakas na guwardiya, pinigilan si Liza sa lugar. Isa sa kanila ay malakas na nagsalita, "Huwag gumalaw, itaas ang mga kamay, kailangan ng gabi-gabi ng pagpasok sa bahay ng iba para saan?" Si Liza ay nanginginig at nautal habang tumatanggi. "Mga kuya, palakasin ninyo, naligaw lang ang aking pusa, hindi ako nagnakaw." Lumapit ako nang mas malapit, tumingin pababa sa dating kapatid ng asawa na nanginginig tulad ng isang nanlalamigang ibon. Ang boses ko ay may panlalait, "Naghahanap ng pusa, ngunit may dalang wire cutter at labaha? Liza, baka gustong mag-operasyon sa pusa o gustong putulin ang lock ng sasakyan?" Itinaas ni Liza ang mukha at nakita ako ganap na namutla. Alam niya na naiko-course, wala nang paraan para tumanggi. Sa oras na iyon, si Carlo na nagbabantay sa labas ng daan ay narinig ang ingay ng siren. Sa halip na hanapin ang paraan para iligtas ang kapatid, ang kanyang ugaling duwag ay nabuhay, nag-on ng motor, ang borrowed na bisikleta, nagmamadaling tumakas. Iniwan si Liza na nag-iisa sa loob ng bitag. Sa loob ng 10 minuto, ang pulis ng barangay ay muli na namang dumating. Sa pagkakataong ito ay kasama pa rin si Lieutenant Bernardo, kasama ang 2 iba pang sundalo. Natanaw nila ang eksena, natanaw ang mga kagamitang sandata, umiling ng may pag-aalala. Matindi ang boses ni Lieutenant Bernardo. "Ulit na ba ang pamilyang ito? Hapon ay gumagawa ng ingay, gabi ay nangahas, nang umakyat sa bakod.
Ang ganitong kilos ay may tanda ng krimen ng pagnanakaw at organisadong ilegal na pagpasok sa ari-arian. Sa gabi inaanyayahan kayo sa istasyon para sa investigasyon. Sumabog sa pag-iyak si Liza at lumingon sa akin ng nananalangin. Ate Vanessa, tulungan mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko, hindi na ako gagawa ng ganyan. Sabihin mo sa pulis na huwag nang ikasuhan. Malamig akong lumayo. Nang umakyat ka sa bakod, naisip mo ba ang pagmamahal ng kapatid? Ngayon, ang batas ang gumagawa ng trabaho, wala akong karapatang makialam. Pinigilan ng pulis si Liza at dinala siya sa sasakyan. Muling tumunog ang siren, ngunit sa pagkakataong ito ay tunog ng parusa. Nakatayo akong tinitingnan ang sasakyan na nawawala sa paningin, ang puso ay walang anino ng pagmamahal. Ito ang mahal na aral na kailangang bayaran ni Liza para sa kanyang kasakiman at pagkulo. At ang gabing ito ay tiyak na magiging isang mahabang gabi para sa kanilang buong pamilya. Kinabukasan sa umaga, sa opisina ng Barangay Police Station, isang mabigat na hangin ang sumasaklaw sa silid ng investigasyon. Si Liza ay nakaupo ng nakakulong sa upuan, nang tanong ang mga mata ay namamaga sa pag-iyak ng buong gabi. Ang itim niyang sports outfit ay puno ng mga batik ng putik na nagpapahina ng hitsura niya. Maaga nang naroroon si Aling Cora at Rodrigo. Si Aling Cora ay humahabas at umiiyak, pulang-pula ang mga mata. Si Rodrigo ay nakayuko ang ulo, ang mga kamay ay magkasama, ang mukha ay haggard pagkatapos ng gabing walang tulog at takot. Si Carlo ay ganap na nawala, hindi nangangahas na harapin ang kalagayan dahil natatakot na kasangkot siya. Pumasok ako kasama si Attorney Santos. Sa pagkita sa amin ni Aling Cora ay parang nakita ang kanyang tagapagligtas. Nagmadali siyang lumapit, lumuhod mismo sa harap ko, hawak ng mahigpit ang laylayan ng aking damit. Vanessa, pakiusap, huwag ipakulong ang anak ko. Alam na niya ang pagkakamali niya, isa-isang pagkakataon lang naman mangyaring sabihin mo sa pulis na hayaan na siya. Luluhod ako sa iyo, nagmamakaawa ako. Umatras ako ng isang hakbang, marahang inalis ang kamay ni Aling Cora, tumingin sa babaeng dati ay nagpahirap ng aapi, sa akin ngayon ay nakaluhod sa harap ko. Hindi ako naramdamang magaling sa sitwasyon, naramdaman ko lamang ang pagkaawa sa pagbabago ng mundo. Si Rodrigo ay tumingin rin, ang boses ay mabagal at mapurol, walang bakas na kayabangan mula kahapon. Van, nagkamali kami ng buong pamilya. Anong gusto mo? Tinatanggap ko, ngunit pakiusap na huwag ipakulong si Liza. Babae siya, kapag may criminal record siya, paano siya maghahanap ng asawa at trabaho sa hinaharap? Isang biyaya na lang ito ang hinihiling ko. Ipinaupo ako ni Attorney Santos at binuksan ang briefcase ng propesyonal na kumakatawan sa akin. Aling Cora at Ginoong Rodrigo, ang kilos ni Liza ay ilegal na pagpasok sa ari-arian ng iba sa gabi kasama ang mga sandata. Ayon sa Revised Penal Code, ang parusa para sa krimen na ito ay hindi biro. Gayunpaman, isinasaalang-alang na walang seryosong pinsala sa ari-arian at ang kliyente ko ay may kaunting konsiderasyon sa nakaraang relasyon. Maaaring pag-aralan ng Vanessa ang pagbawi ng demanda. Nagliwanag ang mga mata ni Aling Cora. Totoo ba iyon? Abogado, salamat Vanessa. Itinaas ni Attorney Santos ang kamay para pigilan si Aling Cora na mapayapa at nagpatuloy. Gayunpaman, para makabawi ng demanda ang aming kliyente, kailangan na matugunan ng inyong pamilya ang mga sumusunod na kondisyon upang maibawi ang pinsala at mabayaran ang psikolohikal na pagkalugi. Una, ang pamilya ay kailangang pumirma ng nakasulat na pangako na huwag na lumapit sa pribadong ari-arian at lugar ng trabaho ni Vanessa, hindi makikipaghiwalay sa kanya sa anumang paraan. Ikalawa, ang pamilya ay kailangang magbayad ng mga gastos sa pag-aayos ng sistema ng bakod at pagpapalit ng kandado, gastos sa pagkuha ng karagdagang guwardiya at para sa psikolohikal na pagkalugi ni Vanessa. Oo, lahat ay sang-ayon ako. Magkano ang kabayaran? Nagtanong si Rodrigo nang may pagkabahala. Itinulak ni Attorney Santos ang papel na may detalye ng mga item paabante kay Rodrigo. Kabuuan 150,000 piso kasama ang bayad ng abogado at lahat ng gastos na may kaugnayan sa pangyayari kagabi. Ang halagang ito ay kailangang i-transfer ngayon din ng umaga bago kami pipirma ng withdrawal ng demanda.
Nang marinig ni Aling Cora ang 150,000 ay halos natumba sa pagkabigla. Naghagulgol siya. Diyos ko, bakit ganyan kataas? Pinapatay ba ninyo kami? Saan kami makakakuha ng ganyang malaking halaga ngayon? Tumingin akong diretsyo kay Aling Cora nang may panatag na saloobin, ngunit determinadong loob. Aling Cora, isipin ninyo ang kalayaan ng inyong anak na babae ay nagkakahalaga ng 150,000. Kung magtitipid kayo sa pera, ay hayaan ninyo ang batas na resolbahin ito, hindi ko pinipilit. Nagngangalit si Rodrigo nang lumapit sa ina. Na huwag nang makipagtawad ang tao ay mas mahalaga, aayusin ko ang paraan. Alam ni Rodrigo na ito ang presyo para isara ang bibig ko at mailigtas ang natitirang karangalan ng pamilya. Kung lumalabas ang kasong ito sa korte, hindi lamang si Liza ang makakulong, kundi pati na rin ang mga detalye ng maruming kasaysayan ng kanilang pamilya ay ilalantad sa publiko. Sa oras na iyon ay wala na siyang mukha para sa negosyo. Sa wakas, sa ilalim ng pagsaksi ng pulis, pumirma si Rodrigo na nanginginig sa pangako. Tumawag siya sa lahat ng kakilala, nangutang ng emergency, pati na rin ay ipinagbili ang Rolex na relo na suot niya para makakolekta ng sapat na halaga. Nang ang tunog ng confirmation ng pag-transfer ng pera sa aking account ay tumunog, iyon rin ang sandali na si Rodrigo ay bumaling sa mesa, ganap na walang lakas. Pinalaya si Liza, nagyakap siya sa ina at umiyak ng malakas. Ang buong pamilya ay dahan-dahang inakbayan ang isa't isa papalabas sa istasyon. Tinitingnan ko sila mula sa likod, ang puso ay puno ng kaluwagan. Ang 150,000 piso na ito ay gagamitin ko para sa kawanggawa, para sa mga batang walang magulang at para sa mga matandang nag-iisa. Itinuturing ko itong pagtitipid ng kapalaran para sa mga darating na henerasyon. Ang pera mula sa kanilang mga kamay ay hindi ko masyadong kailangan. Pagkatapos ng pagbabayad ng multa at kabayaran sa akin, ang pamilya ni Rodrigo ay nahulog sa tunay na kahirapan. Ang naipong pera ay ganap na naubos, ang mga utang ay nagsimulang lumaki, ang inuupahang maliit na bahay ay naibigay na rin, wala na silang lugar na matitirhang muli sa Cebu. Nagpasya si Rodrigo na dalhin ang buong pamilya sa kanilang probinsya para sa isang panahon para magpahinga at makatakas sa mga utang, maghintay hanggang maging maayos ang sitwasyon. Nang hapon na iyon, nag-upa sila ng isang lumang pickup truck, uri ng murang sasakyan para makatipid. Inimpake ang lahat ng gamit sa likod, damit, kumot, electric fan, at pati na rin ang mga nakabalot na bagay na ayaw ipalagas ni Aling Cora. Ang truck ay puno hanggang sa gilid, parang isang napabalasak na barko bago ang bagyo. Si Rodrigo ang nagmamaneho, si Aling Cora ay nasa gitna, si Liza ay nasa kanan, si Carlo naman ay nakuyom sa likurang maliit na upuan kasama ang mga bag. Pagkatapos ng gabing nagkukuwentuhan sa pagkainis at kahihiyan, kinabukasan ay nagpasya silang mag-impake. Nag-upa ng truck at umuwi na sa probinsya. Ang sasakyan ay dumating ng abala mula sa maunlad na lungsod, iniwan ang nasunog na pangarap na naging usok. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay malungkot at mabigat, walang nangusap sa isa't isa, may tunog lamang ng mga buntong hininga ni Aling Cora at ng maingay na makina ng sasakyan. Nang mahigit 30 kilometro ang narating sa isang lugar ng highway na malayo sa lungsod, biglang may isang grupo ng traffic police at MMDA enforcers na nagsenyas ng tigil. Nagulat si Rodrigo at mabilis na pumiling sa tabi ng daan. Isang batang pulis ang lumapit, nagsaludo ng tumpak at humiling. "Magandang hapon, kuya. Pakisubmit ang mga papeles ng sasakyan at driver's license. Ang inyong sasakyan ay may senyales ng sobrang laki ng kargada, nakaharang sa kakayahan na makita ang rearview mirror at may pinaghihinalaang expired na registration." Nagkakampali si Rodrigo habang hinahanap ang mga papeles sa wallet. Ibinigay sa pulis ang registration at LTO documents. Maingat na tinanaw ng sundalo ang mga papeles, pagkatapos ay umiling. Ang sasakyan na ito ay nag-expire ng registration ng 6 na buwan, na expired na rin ang sticker sa windshield, at ang ininhawan na kargada ninyo ay sobra sa limitasyon, natatakpan ang kakayahan na makita ang
rear view mirror, seryosong panganib sa kalsada. Ang lohes para sa expired na registration mula 4 hanggang 6,000 piso at maaaring suspendahin ang driver's license. Kailangan naming gumawa ng violation slip at pansamantalang hawain ang sasakyan. Lumalabas na pawis si Rodrigo, nagsisikap na magpaliwanag. Sir, ang bahay namin ay lilipat sa probinsya. Medyo maraming kargada. Hindi ko napansin ang expiration ng registration. Pakiusap na maunawaan po. Hindi kami nagbibigay ng parusa sa lugar para sa ganitong uri ng paglabag. Ang expired na registration na lampas sa takdang panahon ay may multa na 4 hanggang 6,000 at maaaring alisin ang pribilehiyo sa driver's license ayon sa batas. Kailangan naming gumawa ng violation ticket at pansamantalang hawain ang sasakyan para maproseso. Kasama ang kargadang sobra pakiusap na bumaba kayo at pumirma sa violation record, pagkatapos ay kailangan kayong humanap ng isa pang sasakyan para maitransfer ang mga gamit. Nang marinig ang hawain ng sasakyan at aliwin ang lisensya para kay Rodrigo, ay parang kidlat na dumaramdaming kumiling sa kanya. Alam niyang kung mahawain ang sasakyan ngayon, ang buong pamilya ay mananatiling nasa gitna ng daan walang alam na pupuntahan. Si Aling Cora na nasa loob ng sasakyan ay muling gustong magsimula ng dramang iyak at pakiusap. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba, nagtatayo't nagdarasal sa mga pulis. Mga kuya, maawa kayo sa amin. Kararanas lang namin ng isang malaking problema ngayon ay umuwi na sana sa probinsya, bakit hindi na kayo mahabag? Ngunit ang batas ay batas, walang lugar para sa damdamin o mga dramatang kumukuha ng simpatya. Determinadong gumawa ng violation ticket ang mga sundalo. Isang towing truck ang tinawag para dalhin ang pickup truck. Ang buong pamilya na 4 ay natira ng gumon sa tabi ng highway na maalipato. Sa paligid nila ay mga gamit na ibinaba mula sa sasakyan na nakakalat ng magulo. Nagsimulang umulan ng banayad. Ang malamig na mga patak ng ulan ay tumama sa kanilang mga mukha at katawan, binubura ang natitirang pagpapahalaga sa sarili. Nakaupo si Carlo sa tabi ng damo sa gilid ng daan, hawak ang sariling ulo at umiyak ng tulad ng isang bata. Ang kapalaran ay talagang may kaugaliang bumagsak ng pabuo. Ang kasakiman at ugaling hayop laban sa batas ay nagtulak sa kanila sa pinakailalim ng bangin. Sa liwanag ng headlight ng mabibilis na dumadaang truck, ang imahe ng pamilya nila ay talagang maliit at kahabag-habag. Iyon ang malungkot, ngunit tamang katapusan para sa mga naghasik ng hangin. 3 buwan pagkatapos ng mga kaguluhang iyon, ang aking buhay ay nagbalik sa tamang landas, payapa at mas maliwanag kaysa dati. Ang kaso para mabawi ang 3 milyong pisong inilipat ni Rodrigo ay sa wakas ay nagkaroon ng desisyon. Ang Regional Trial Court na may kumpletong katibayan mula sa legal na koponan ni Attorney Santos ay nagpasiya na lubusan akong nanalo. Si Rodrigo ay sapilitang ibalik sa akin ang 1,500,000, ang kalahati ng inilipat na ari-arian kasama ang court fees. Dahil walang cash, napilitan siyang ibenta ng mura ang condominium unit na nakarehistrong sa kanyang pangalan at huhulugang pa rin para matupad ang hatol. Pagkatapos ng pagbabayad ng utang sa bangko at pagbabayad sa akin, walang natira si Rodrigo, napilitang dalhin ang matandang ina pabalik sa kanilang lumang bahay sa probinsya na inuupahan nila sa pamilya. Si Carlo naman ay hinahabol ng mga may utang sa sugal, napilitang magtago ng magtago ngayon dito, bukas doon nabubuhay bilang isang takas na hindi nangangahas na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Si Liza naman, dahil sa basag na reputasyon mula sa naaresto siya sa police station, hindi natatanggap sa malalaking kumpanya. Ang pangarap ng mayamang asawa o sikat na social media influencer ay naging abo. Napilitan siyang tanggapin ang trabaho sa pabrika sa industrial area malapit sa probinsya. Araw-araw ay nakaharap sa karayom at pagod na dating kanyang kinasusuklaman. Tungkol sa akin, pagkatapos matanggap ang halaga ng panalo sa kaso, naglaan ako ng malaking bahagi para sa kawanggawa, para sa mga batang ulila at mga matandang nag-iisa. Naniniwala akong ang pagbibigay ay nagbabalik ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang natitira ay ginamit para matupad
ang matagal na pangarap. Isang mahabang bakasyon sa Europa, nakapuntang sa parihin lungsod ng Paris, nagmamasid sa Eiffel Tower na nagningas ng liwanag. Sumakay ng gondola sa mga malaliwanag na kanal ng Venice. Nakatayo sa harap ng Coliseum ng sinaunang Roma upang maramdaman ang kadakilaan ng kasaysayan. Ang mga paglalakbay na iyon ay nagbukas ng aking pananaw, nagpagaling ng mga sugat sa puso at nagpapaliwanag sa tunay na halaga ng aking sarili. Nang bumalik sa Cebu ay nagsimula akong mag-renovate ng villa. Pinagpintahan ang mga dingding ng mainit na cream tone, pinalitan ang lahat ng muebles ng minimalist, ngunit eleganteng estilo. Naghasik ng maraming rosas at halaman sa hardin, ginawa ang tahanan na isang tunay na lugar ng pahinga at kapayapaan. Ngayong hapon ay nakaupo ako sa labas ng veranda, dahan-dahang sinisimsinan ang isang tasa ng chamomile tea, tinitingnan ang takip silim na bumabagsak sa magandang Cebu Bay. Ang hanging hapon ay marahang humihip na nagpapayabig ng aking lace na damit. Naramdaman ko ang aking puso ay ganap na magaan, walang natitirang pabigat mula sa nakaraan. Ang kwento ng aking wasak na kasal at ng labanan para maipagtanggol ang aking tahanan ay natapos na. Ito ay isang mahal na aral tungkol sa sanhi at bunga, tungkol sa sariling pagtayo at dignidad. Ngumiti ako tahimik na nagpapasalamat sa mga bagyo na nakaraan. Dahil sa pamamagitan ng mga iyon, ay muli kong nahanap ang aking sarili, isang malaya, matapang at maligayang babae. Ang buhay ng isang babae, maging mahirap o madali, ay sa kanyang sariling pagpili at paglaban, hindi mula sa pagbibigay ng kahit sino. At ako pinili ko para sa aking sarili ang isang magandang katapusan, maayos, ganap at walang kulang.